Ang nakaraan. Matapos ang kanyang patuloy na pag-e-evolve, tuluyan ng nagbagong anyo si Lin Hao at naging isang salamander. Labis ang kanyang tuwa nang mapansin niyang mayroon na siyang mga kamay at paa, isang malaking hakbang sa kanyang pagbabago. Sa kanyang bagong anyo, agad niyang tinungo ang kinaroroonan ng spaceship. Walang habas niyang nilipol ang mga tao sa loob, brutal na pinaslang ang bawat tauhan hanggang sa walang natira. Pinasok niya ang pinakamalalim na bahagi ng barko, at doon, isang mahalagang bagay ang kanyang natagpuan. Matapos nito, agad nilang nilisan ang lugar. Samantala, nararamdaman na ni Xiao na may isang hindi nakikitang kamay na tumutulong sa kanila, at alam niyang walang iba kundi ang ating bida. Upang maprotektahan si Lin Hao, nilihis niya ang atensyon ng kanyang mga kasamahan upang hindi siya mabisto. Habang patuloy sa pagsisiyasat, natuklasan ng ating bida na may mga grupo na palihim na nagtatapon ng mga mutated na igat sa dagat. Layunin nilang guluhin ang Dragon Team bago ito makapagsagawa ng kanilang pagsalakay. Sa matinding galit, pinarusahan niya ang mga taong may kagagawan nito. Sa kanyang paglalakbay, nakasagupan niya ang isang pangkat ng mga yulang. Agad siyang pinagtulungan ng mga ito, ngunit sa bilis at lakas ni Lin Hao, madali niya silang napuksa. Gayunpaman, ang kanilang pinuno ay ibang klase, malakas at mabilis, isang kalaban na nagbigay kay Lin Hao ng matinding excitement. Sa huli, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at sinunog ito ng buo, pagkatapos ay kinain ang lahat ng yulang na kanyang napatay. Dahil sa pagkubos niya sa pangkat ng mga yulang, isang makapangyarihang gantimpala ang kanyang natanggap, ang kakayahang magbuga ng apoy. Isa na namang mahalagang hakbang sa kanyang patuloy na paglakas. Ang pagpapatuloy. Nagalit ang lalaki na nakaputing jacket sa mga pangyayari, halos wala siyang magawa. Sinabi nito na ang mga biktima ay lahat ng nagtapon ng mga nilalang na naging mutant sa tubig. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Biglang pinagsalampak ng lalaking nakaputi ang kanyang kamao sa mesa. Sinadya nilang pakawalan ang mga nilalang na ito. Ang mga mutanted na igat na ito ay sapat na kaliit upang makapasok sa katawan ng tao. Isang sakuna ito. Sigaw niya, namumula ang mukha sa galit. G.O. Ang dami kong kailangang ayusin. Huminga siya ng malalim upang kumalma. Ayusin ang lahat ng ilog at hintayin ang karagdagang utos mula sa punong himpilan. Yes, sir. Sa loob ng Dragon Team Lab, pinag-aaralan ni researcher Tian Xiaoan ang isang malaking screen na nagpapakita ng isang nilalang na kalahating ibon, kalahating tao, may kumikislap na gintong pakpak, at lumalangoy sa karagatan habang napapaligiran ng kumikidlat na lila. Matutunton ba natin ang lokasyon nito at umatake? Tanong ni Xiao. Masyadong mabilis ang kilos nito. Saglit lang itong lumitaw, tapos nawala na, sagot ng lalaking nakaputi. Patungo ito sa Atlantic. Labas na iyon sa ating jurisdiction. Pero may mas mahalagang bagay. Lumapit ang isang matandang lalaki kay Team Leader Luo. Mga mananaliksik. Ako ang pinuno ng Longyan Branch. May mahalagang natuklasan si Team Leader Luo. Itinaas ni Xiao ang kanyang salamin. Mayroon tayong isang buo at hindi sirang barkong pangkalawakan. Isang buo at hindi sirang barko. Gulat na sabi ng isang batang mananaliksik. Nanginginig ang mga kamay sa pananabik. Karaniwan nilang sinisira ang kanilang mga barko bago bumaba sa mundo, kaya puro basura na lang ang naiiwan. Paano nangyari ito? Inatake ang ET bago pa nito masira ang barko, paliwanag ni Xiaoan. Kalmado ang tinig ngunit mabilis ang takbo ng isip. Sinuri ng kanyang mentor ang barko. Batay sa pinsalang natamo nito, hindi ito lumaban sa mga tao. Pinatay ito ng isa pang nilalang, isang makapangyarihang mutant. Napahinga siya ng malalim, pero nawawala ang espada ng ET. Isang nawawalang espada, may kumuha kaya mula sa Air Organization. O baka kinain ito ng mutated creature. Natigilan si Xiao, naalala ang kanyang engkwentro kay Lin Hao. Longshan Mountain, pinatigil niya ang miyembro ng L Organization at iniligtas ako. Siya kaya ang mutated creature na yun. May natagpuan ang Longyan Branch na bakas ng isang malaking mutated creature na pinaniniwalaang pumatay sa ET. Kasalukuyan nila itong hinahabol. Huwag kang mag-alala, sabi ng kanyang mentor upang siya'y pakalmayan. Tumingin si Xiaoan sa kanya, mabilis ang pintig ng puso. Maaari ko bang matanggap ang GT virus injection sa lalong madaling panahon? Napabuntong hininga ang kanyang mentor. Kung buo na talaga ang iyong pasya,
Tiningnan siya nito, kita sa mukha ang pag-aalala. Sigurado ka ba? Alam mo ang mga panganib. Ako ang mananagot sa anumang mangyari, sagot niya ng matatag. Pagsapit ng madaling araw, nagpataman ng bato si Lin Haon sa tubig. Nagsipag-awitan ang mga ibon, unti-unting sumisikat ang araw sa ibabaw ng kabundukan. Dapat nating linisin ang lugar na ito, sabi niya habang nag-iinat. Ang dami mo pang lakas. Ako nga pagod na, reklamo ng sirena. Pakikipaglaban sa mga mutated na nilalang, hinahabol ng Dragon Team. Biglang naglaho ang masiglang aura ni Lin Haon. Napaupo siya sa tabi ng sirena, na puno ng luha ang kanyang mga mata. Ang hirap, tinapik ng sirena ang kanyang ulo. Ayos lang. At least nakakain ka ng maraming mutated na igat at nag-level up ka. Bakit parang isang tuta ang kinakalma ko? Ding! Host, Lin Hao. Lahi, Flame Scale Salamander. Level, 28. Haba, 3.1 metro. Lakas, 166. Mga kasanayan, Super Collision, Wild Combat, Camouflage, Flame Scales, Powerful Bite, Powerful Tail Whip, Steel Scales. Mga kakayahan, Auspicious Guardian LV7 Passive. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Hao. Pinindot niya ang kumikislap na pulang icon. Isang lilang liwanag ang sumanib sa kanyang katawan, dahilan upang mapasinghap siya. May naramdaman siyang kakaibang kiliti, parang libu-libong langgam na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Anong nangyayari? Tiningnan niya ang kanyang katawan, pero walang nakikitang pagbabago. Nakuha ang kakayahan, Berserk. Pumasok sa isang berserk state sa loob ng 10 segundo, lubos na pinapataas ang lakas sa labanan. Kasunod nito ay isang yugto ng panghihina. Cooldown, 24 na oras. Nakuha ang kakayahan, matalim na kuko. Pinapatalim ang mga kuko sa loob ng 10 segundo. Napabulalas siya, anong silbi nito? Pagkatapos, bigla siyang ngumiti. Huling paraan, siguro, biglang lumindol ng matindi. Tumayo si Lin Hao. Tumingin ang sirena sa malayong bundok. Lin Hao, ang lindol, galing iyon sa yungib. Patakbo silang pumunta sa bagong buo na yungib. Sakto lang ang laki nito para mapasok ko, sabi ni Lin Hao habang sumilip sa dilim. Gumapang siya papasok at agad na naabot ang isang patay na dulo. Imposible, pinagtap niya ang pader, hollow. Ginamit niya ang kanyang mga kuko upang hukayin ang bato, hanggang sa makabuo ng butas. Pumasok ang liwanag. Sumilip siya, at nanlaki ang kanyang mga mata. Mga nilalang na may mahahabang nguso, matatalas na ngipin, at may buntot ang lumulutang sa malalaking tangkeng puno ng likido. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang Tyrannosaurus Rex na nakapirmi sa bloke ng yelo. Holy crap, isang tyrant dragon. Nagsimulang mag-crack ang yelo. Gumalaw ang dinosaur. Buhay ito. Natigilan si Lin Hao sa takot. Sa loob ng napakalaking bloke ng yelo, ang dambuhalang Tyrannosaurus Rex ay nakapirmi sa kalagitnaan ng isang dagandong, nakatitig pababa kay Lin Hao. Holy crap, isang tyrant dragon. Sigaw niya habang nakasilip sa butas ng pader. Kaya, bang-ice ka ng system ang lakas nito. Umiling ang sirena, pumikit saglit. Walang naitalang senyales ng buhay, kaya walang mabasang combat power. Pero gumalaw ang mga mata nito, at nag-crack ang yelo. Signal jammer ba ang yelong ito? Biglang nagliwanag ng pula ang mga mata ng sirena. Tumunog ang mga alarma. Babala, babala. Isang makapangyarihang hindi kilalang buhay na nilalang ang natukoy. Kumikislap na pulang babala ang lumitaw sa paligid ni Lin Hao. Panganib, panganib. Umapaw ang tubig sa yungib, mabilis itong lumubog. Napalingon si Lin Hao, nagulat. Kahit ang pinakamataas na alon ay hindi dapat umaabot dito. Ano ang kayang kumontrol sa tubig ng ganito? Isang buhawi ang biglang nabuo sa ilalim niya, lumaki ito hanggang sa maging isang napakalaking ipu-ipo. Nahulog si Lin Hao sa nagngangalit na agos, parang manikang nilalaro ng tubig. Kalma lang, kailangan kong hanapin ang tamang tiyempo para mag-teleport. Pinagtuunan niya ng enerhiya ang kanyang katawan, namula ang kanyang mga mata. Tingnan natin kung sino ang gustong pumatay sa akin. Sa isang iglap, lumipad siya palabas ng ipu-ipo, isang maliit na figure laban sa napakalaking alon. Lumingon siya pabalik. Ang nagngangalit na tubig ay biglang naging payapa sa ibabaw. Parang ibang dimensyon, paano ito nananatiling tahimik sa labas?
Dalawang nagliliwanag na pulang mata ang lumitaw mula sa kailaliman. Isang napakalaking anino ang lumitaw, doble ang laki kay Lin Hao, hindi bababa sa 2 metro ang haba. Natukoy ang isang mataas na antas ng nilalang na mutan. May kakayahang mag-isip, kayang kunin ang mga kakayahan ng mga kinakain nitong biktima. Ngumisi si Lin Hao, kumikislap ang kanyang mga mata. Perpekto, ilang evolution points kaya ang makukuha ko rito. At kaya nitong kontrolin ng tubig. Hindi ko pa ito nakikita noon. Lumapit ang dambuhalang isda, nagpakawala ng sunod-sunod na kumikislap na mga bulan ng tubig papunta kay Lin Hao. Ano ang mga iyon? Iniwasan niya ito, pero biglang sumunod ang mga bula sa kanyang galaw. Hongang ang mga ito, tumama ang unang bula sa kanya, sumabog na may nakakasilaw na liwanag. Napangiwi si Lin Hao sa sakit. Hindi masyadong masakit pero nakakairita. Sunod-sunod na sumabog ang iba pang mga bula sa paligid niya. Nagpakawala siya ng bagzo ng apoy at enerhiya, pinasabog ang natitirang mga bula. Tama na, matalim niyang tiningnan ang isda. Naglalakas loob kang hamanin ako. Di sinasadyang tinamaan ng kanyang pag-atake ang isang mutant na pugita, na biglang hamampas sa kanya gamit ang isa nitong galami. Ano na naman? Sigaw ni Lin Hao, iniiwasan ang galami habang nagpapakawala ng panibagong pag-atake ang isda. Dalawa sila, sabay. Seryoso ba ito? Binalot siya ng mga galami ng pugita. Nakikipagtulungan sila, matalino sila, sinusubukan nilang salakayin ako ng sabay. Pinakawalan niya ang mga apoy na parang kaliskis, ang kanyang katawan nag-aalab sa matinding init. Umatras ang pugita. Ang isda, nakakita ng pagkakataon, naghanda ng isa pang pag-atake, ang bibig nito nag-iipon ng enerhiya. Niloloko mo ba ako? Sigaw ni Lin Hao, sabay sugod sa isda, hindi alintana ang sumasabog na mga bula. Tingnan natin kung ilan pa ang kaya mong gawin, ha? Narating niya ang isda, ang bibig nito patuloy na nag-iipon ng enerhiya. Hinawakan niya ang panga nito, pinwersang bamuka, at pinakawalan ng isang rumaragasang lava sa loob. Agad na namatay ang isda. Yan ang napapala mo sa panggugulo sa akin. Patuloy niyang binugahan ng lava ang isda, inilalabas ang kanyang inis. Sa wakas, tumigil siya at hinayaang lumubog ang sunog na katawan nito. Sumisid siya pababa at kinain ito. Gusto mong sumabog, ha? Sige, sumabog ka ulit, hinahamon kita. Ang amoy ng dugo ay makakaakit ng mas marami pang mutated na nilalang, babala ng sirena. Pinunasan ni Lin Hao ang kanyang bibig. Hayaan mo silang lumapit, lalamunan ko silang lahat. Ding! Kinain, mutated na isda. Nakakuha ng 25,000 evolution points. 25,000 lang. Ang liit naman. Terena, hindi ligtas ang lugar na to, sabi ng sirena. Hindi pa, kailangan kong hanapin ang pugita. Tumakas ito, may pasilidad ng pagpaparami ng mutated na nilalang dito. Sigurado ka bang gusto mong mag-aksaya ng oras? Aalis ako kapag lumala ang sitwasyon. Lumangoy sila palalim. Nandoon, nakita ni Lin Hao ang isang galami na kamakaway sa di kalayuan, isang ulap ng itim na tinta ang bamalat dito. Kamakaway ba ito sa akin? Biglang humiwalay ang galami at sumugod sa kanya. Mabilis na umiwas si Lin Hao. Ang bilis nun. Pero bakit humiwalay? Tumingin siya sa unahan at napasinghap. Isang dambuhalang mutated na alimango, naglalabas ng kulay lilang enerhiya at kumikidlat ng itim, ang nakatayo sa harapan niya, ang galami ng pugita ay patuloy na gumagalaw sa bibig nito. Tinitigan siya ng alimango, ang mga mata nitong puno ng matinding galit. Pinakawalan nito ang isang malakas na puwersa ng gravitasyon, unti-unting dumilim at bumigat ang tubig sa paligid. Napakalakas nito, mas malakas pa kaysa sa E-tier. Pinilit ni Lin Hao na lumaban sa presyon, butil-butil ang pawis sa kanyang noo. Tumakas ka, mabilis na lumangoy si Lin Hao, ang buntot niya ang nagpapabilis sa kanya sa maulap na tubig. Ang napakalaking sipit ng alimango, na kumikidlat ng kulay itim na enerhiya, ay bumagsak papunta sa kanya. Napakabigat ng presyon. Anong nangyayari? Teleport. Babala, ang lugar na ito ay wala sa saklaw ng teleportasyon. Putik. Mas mabilis siyang lumangoy, iniiwasan ang isa pang pag-atake ng sipit. Kailangan kong makarating sa teleport range. Naalala niya ang babala ng sirena. Sinabi niya na hindi ligtas dito. Gasgas lang mula sa sipit ng alimango,
pero bitik-bitik na ang kanyang kaliskis. Ano, gasgas lang to pero nasira na agad ang kaliskis ko. Napangiwi siya, ramdam ang lumalakas pang presyon. Kailangan kong makaalis dito. Muli siyang umiwas sa isang atake, muntik na siyang masapol ng sipit. Buong bilis siyang lumangoy, hanggang sa marating ang mas kalmadong tubig. Nakawala ako, hingal niyang sabi, labis ang ginhawang nadama. Bumalik sila sa Longyan Lake. Umupo si Lin Hao sa isang bato, hinihingal at tumatawa. Nakatingin sa kanya ang sirena, nakapamiwang at umiling. Maaari ka nang mag-teleport ngayon. Ang lapit nun, pinunasan ni Lin Hao ang kanyang noo. Hindi ko na muling mamaliitin ang karagatan. Lumabas sila sa tubig at Lam-Ingalinga. Hindi ito ang Longyan Lake, nagtatakang sabi ni Lin Hao. Siguro maling lokasyon ang napili mo sa sobrang taranta mo. Sagot ng sirena, halatang gulat din. Ano yun? Itinuro ni Lin Hao. Isang mutated na eel, di ba? Nakita nila ang isang grupo ng mga eel na nilalamon ang isang isda at mabilis na dumami. Pinakawalan ni Lin Hao ang isang bugzo ng apoy, tinupok ang mga eel. Sayang ang apoy mo sa maliliit na anggila, puna ng sirena. Nagkibit balikat si Lin Hao habang ngumunguya ng lutong anggila. Nakakagaan ng pakiramdam. Bigla silang parehong natigilan, nagtama ang kanilang mga mata. May mali, ani Lin Hao, ang mga mata niyang nagliliwanag sa pula. Masyado akong naging kampante. Ako rin, sagot ng sirena. Sinuyod nila ang paligid, unti-unting nanlaki ang kanilang mga mata. Ang buong lawa ay nag-uumapo sa mutated na mga eel, bumubuo ng isang dambuhalang, gumagalaw na dragon. Ilang libo ang pinakawalan nila. Plano ba nilang wasakin ang lungsod? Pinakawalan ni Lin Hao ang isang malakas na apoy, pero halos wala itong epekto sa napakaraming eel. Napangisi siya, habang bumabalot ang kanyang katawan sa nagliliyab na pulang kidlat. Nakakadiri, lumabas ka sa tubig, pangungut siya ng sirena. Lumabas si Lin Hao sa dalampasigan, nakaharap sa lawa. Pinagsama niya ang kanyang enerhiya, bumuo ng isang kumikislap na orb ng pulang itim na kidlat sa kanyang bibig. Huminga siya ng malalim, sabay bumuga ng apoy na lumamon sa buong lawa. Kumulo ang tubig, umakyat sa ibabaw, nagkulay pula sa dugo ng di mabilang na mga igat. Kumalat ang matinding amoy ng nasusunog na laman sa paligid. Ang laki ng gulo na ginawa mo. Hindi ka ba natatakot na malaman nilang ikaw ang may kagagawan? Puna ng sirena, ngumiti si Lin Hao. Isa itong pampublikong serbisyo. Dapat nga pasalamatan ako ng Dragon Team. Umalis na tayo bago pa nila gawin yun. Naglakad si Lin Hao sa dalampasigan. Wala nang ibang nilalang dito. Nilamon na ng mga igat ang lahat. May narinig siyang mga boses mula sa mga palumpong. Maingat siyang lumapit at pinaghiwalay ang mga sanga. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang nag-uusap. Suot pa talaga ang suit sa gubat. Mga ingot, nahuli sila. Anong gagawin natin ngayon? Ano kung nahuli sila? Nailabas na nila ang mga igat. Sa ilang sandali lang, matitigmak sa halimaw ang bawat ilog sa Longyan City. Tumawa ito, wala tayong dapat ipag-alala sa pagkahuli nila. Natupad na ang plano natin. Kailangan na lang nating maghintay. Napakuyom ng kamao si Lin Hao. Ginagawa lang nilang laro ang lahat ng to, samantalang buhay ng mga tao ang nakataya. Ngayon, nagkakagulo na sina Xiao Cheng at ang iba pa. Habang dumarami ang halimaw na nilikha natin, mas napapalapit tayo sa ating tunay na layunin. Kapag nagdulot na ng sapat na kaguluhan ang mga mutated na nilalang, makakapasok na tayo sa mga guho ng walang sagabal. Tayo ang magmamay-ari ng lahat. Nagtago si Lin Hao gamit ang kanyang kakayahan at mas lumapit pa. Ang mga guho, ang Tyrant Dragon ba ang target nila? Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang isang vial na puno ng binhi ng mga mutated na isda. Bukod pa riyan, ang buong planeta ay nag-i-evolve. Ang ginagawa lang natin ay pinapabilis ang proseso. Ibinato niya ng walang pakialam ang vial sa lawa. Maraming mamamatay sa Longyan City. Tingnan natin kung paano nila ito haharapin. Sabay silang natawa. Biglang inagaw ni Lin Hao ang vial mula sa tubig at ibinalik ito. Tumama sa ulo ng isa sa mga lalaki. Ano yun? Mabilis na bumunot ng kutsilyo ang isa, kumikislap sa kuryente ang talam. Lumundag si Lin Hao mula sa tubig at sumugod. Humataw ang lalaki gamit ang kanyang kutsilyo, lumiliwanag ito ng berdeng liwanag.
Hinarang ni Lin Hao ang atake, nagpakawala ng alon ng enerhiya sa paligid. Bumaon ang kutsilyo sa kanyang kamay. Ga! Futsya! Sigaw niya bago suntukin ng malakas ang lalaki, dahilan upang tumilapon ito. Bumagsak ang lalaki nang may nakakakilabot na tunog, lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Hayop ka! Anas nito habang pilit na itinaas ang kanyang kutsilyo. Muling huminga ng apoy si Lin Hao, nabalot ng nag-aalab na mga kaliskis ang kanyang katawan habang tinupok ng apoy ang lalaki. Napanood na lang ng kasama nito ang trahedya, walang magawa. Nang mapawi ang apoy, isang sunog na bangkay na lang ang natira. Ibinaling ni Lin Hao ang kanyang naglalagablab na tingin sa natitirang lalaki. Nasaan ka? Unti-unti siyang lumapit. Sino ang halimaw ngayon? Nanginginig ang lalaki, mahigpit na hawak ang kutsilyo. Nakapagsasalita ka pa, huminga ng malalim si Lin Hao, nagbuga ng usok at apoy. Sa ilang saglit, wala ka ng buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, naitala ng high-tech na salamin ng lalaki ang buong pangyayari. Habang umiinit ang paligid, lumabo ang imahe sa salamin, bago tuluyang nawala ng lamunin ng apoy ang lalaki. Pagsisisihan mo to, bago siya tuluyang matupok. Tinanggal ng lalaki ang kanyang salamin at itinabi ito. Kung mamamatay man ako, iiwan ko muna ang ebidensya. Hindi ka rin magtatagal, halimaw. Huling buga niya iyon bago tuluyang nalagutan ng hininga. Hindi siya pinansin ni Lin Hao. Nakatingin lang ito sa sunog na bangkay. Buhay pa rin ako. Sino ka para hamanin ako? Naupo siya, pagod na pagod. Pinagmasdan ng sirena ang paligid. Huwag mong sabihin kakainin mo sila. Pumulupot ang mga mata ni Lin Hao. Nakakadiri. Iniisip ko lang ang sinabi nila. Sinabi nila na lahat ng mutated creatures ay magwawala. Mayroon pang iba bukod sa mga igat. Baka hindi nila talaga kontrolado ang mga nilalang, bulong ng sirena. Lumaki ang mga mata ni Lin Hao. Baka scout lang yun. May paparating pang iba. Ngumiti ang sirena. Sa wakas, naisip mo rin. Tumalon sila sa lawa, iniwan ang eksena. Sinusubukan ba nilang gisingin ang lahat ng mutated creature sa mga guho at sakupin ang Longyan City? Kailangan nating makahanap ng daan papunta sa mga guhong iyon, sabi ni Lin Hao habang lumalangoy patungo sa ilog. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo. Lumabo ang kanyang paningin. Hinawakan niya ang kanyang ulo, na pagkayam sa sakit. Sa loob ng laboratorio, humuhuni ang mga makina. Abala ang mga siyentipiko sa pagmamanman ng datos. Isang pinto ang bumukas kasabay ng paglabas ng makapal na puting usok. Lumabas si Xiao mula sa isang silid, habol ang hininga. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng kanyang mentor. Mas magaan, sagot niya habang sinusubok ang kanyang mga braso. Mas malakas rin. Inabot nito sa kanya ang isang uniforme at ID card. Binabati kita. Matagumpay mong natanggap ang mataas na konsentrasyon ng GT virus injection. Dapat sana ay ipinadala ka namin sa HQ para sa pagsasanay, pero may emergency tayo. Mag-uusap tayo sa daan. Mabilis na nagpalit ng damit si Xiao. 20 oras kang natulog. 3 oras ang nakalipas, sinalakay ng L Organization ang ating network, sinubukang nakawin ang datos natin tungkol sa mga mutated creatures. Ang L Organization. Sa wakas, gumagalaw na sila, sagot ni Xiao, nakakunot ang noo. Naniniwala ang mga baliw na yun na ang GT virus ang susunod na hakbang sa ebolusyon ng tao. Ini-injection nila ito sa sarili nila sa napakalaking dosis, naniniwalang ang pinakamalalakas lang ang mabubuhay. Nagsasanhi sila ng kaguluhan, sinasabing ito na ang bagong panahon ng ebolusyon. Kailan pa sila nasangkot sa ETS? Hindi ko alam. Mukhang iniisip nila na ang ETS ang kanilang mga tagapagligtas, gumagabay sa kanila sa ebolusyon. Narating nila ang isang ligtas na pinto. Binuksan ito ng kanyang mentor gamit ang kombinasyon ng fingerprint, boses, mukha, at retinal scan. Tara na, oras na para kunin mo ang iyong sandata. Ngumiti si Xiao. Iba ba talaga tayo sa L Organization ngayon? Tumawa ng bahagya ang kanyang mentor. Sila, ginagawa nila ito para sa sarili nila. Tayo, ginagawa natin ito para protektahan ang sangkatauhan. Pumasok si Xiao sa silid. Oh, at may nahuli ang Longyan branch na isang mutated creature. Naghihintay sila ng iyong utos. Tumango si Xiao, ngunit agad ding napakunot ang noo. Isang mutated creature.
Dahan-daang iminulat ni Lin Hao ang kanyang mga mata. Nakabitin siya patiwarik sa loob ng isang lambat, napapalibutan ng mga miyembro ng Dragon Team at isang lalaking nakaputi. Nasaan ako? Sa wakas, nahuli rin natin ito. Ang bagong capture device na ito ay sobrang epektibo. Pero anong klaseng mutated creature ito? Mukhang dragon, bulong ng lalaking nakaputi habang pinag-aaralan si Lin Hao. Matalim ang titig ni Lin Hao sa kanya. Nahuli na naman niya ako. Ano na ngayon? Tanong ng sirena, nakabitin rin patiwarik sa tabi niya, nakangisi. Hindi na ako makapaghintay na makita kang hiwain at suriin. Hindi siya pinansin ni Lin Hao, nakasimangot. Mas mahalaga ang mga guho. Hindi ko alam ang gagawin. Lumapit si Xiao kay Xiao Cheng. Nanigas si Lin Hao, lumaki ang kanyang mga mata. Hinigpitan niya ang hawak sa lambat, nanginginig. Maging alerto, ang target ay naiinis. Sigaw ng lalaking nakaputi. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga armas kay Lin. Kalma namang sinuri ni Xiao ang kanyang tablet. Tranquilizer muna. Kailangan natin siyang buhay para sa pananaliksik. Bago pa tumama ang pampakalma, sumigaw si Lin Hao. Napahinto si Xiao, nanginginig ang kamay. Pamilyar sa kanya ang tinig na iyon. Napaluha si Xiao, tumingin kay Lin Hao. Ikaw ba yan? Mahinang tumanggo si Lin Hao. Ayos lang ako. Nakanganga si Xiao, bumibilis ang tibok ng puso. Lin Hao, ikaw nga ba talaga yan? Habang umiiyak nakikita niya ang imahe nito. Tila naaawa sa kalagayan nito. Lumapit siya kanya si Poging Lemeg. Sinabi nito na lahat sa Pal-Icad ay matiwasay na may seguridad. Tinawag niya sa isip ulit si Lin Hao, makikita ang mga armado na nalalakad at sinisiyasat ang Pal-Icad habang si Xiao at si Pogi ay nakaharap sa harap ni Lin Hao habang nakabitin ito. Lumingon si Lin Hao sa sirena. Kailangan kong makausap siya. Mabilis na tinakpan ng sirena ang kanyang bibig. Baliw ka ba? Kapag nagbago ka ng anyo ngayon, tiyak na paghiwa-hiwalayan ka ng Dragon Team. Napabuntong hininga si Lin Hao. Ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Maghintay ka muna. Hayaan mong palayain kanila, payo ng sirena. Tumingin si Lin Hao kay Xiao, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga kuko sa lambat. Lumapit si Xiao sa lambat, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Anong nangyari sa'yo? Siguradong labis kang naghirap. Inabot niya ito upang hawakan. Biglang 3 bulalakaw ang dumaan sa langit, bumagsak sa mga bundok. Yumanig ang paligid dahil sa mga pagsabog. Ang mga guho, sigaw ni Lin Hao. Nakatitig sina Zhou at Xiao Cheng sa mga pagsabog. Kontaken ang HQ, may nangyayari sa mga guho. Sigaw ni Xiao, saka lumingon kay Lin Hao. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Emergency ito, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang puntahan ito, ngunit tinawag siya ng kanyang tungkulin. Pinagkakatiwalaan kita, pero hindi ko maaaring ipagsapalaran ang buhay ng iba. Naiintindihan ito ni Lin Hao. Alam niya ang kanyang dedikasyon sa tungkulin. Napunit ang lambat, lumitaw si Lin Hao, nakatingin kay Xiao habang iniaahon sa lawa. Hintayin mo ako, ngumiti si Xiao, luha ang mga mata. Muling sumisid si Lin Hao sa tubig. Muling kumalma ang lawa, habang nagniningning ang araw sa malalayong bundok. Nakatakas ito, sabi ni Xiao Cheng, kinamot ang ulo. Ayos lang, mahuhuli rin natin ito sa susunod. Bumalik si Xiao sa pampang. Mga unit, magsama-sama, pupunta tayo sa mga guho. Sa ilalim ng tubig, kinuha ni Lin Hao ang espada na itinago niya. Hindi ba tayo pupunta sa mga guho? Anong ginagawa mo? Tanong ng sirena, naguguluhan. Itinaas ni Lin Hao ang makinang na pulang espada. Mas kakailanganin nila ito. Muling umalangaw ang mga pagsabog mula sa malayo. Parang may parating na hukbo, sabi ni Lin Hao, nakatingala. Lumangoy siya patungo sa tunog, hawak ang espada, at inaktibo ang kanyang pagbabalat kayo. Muling dumaan ang mas maraming bulalakaw sa kalangitan. Bakit sila interesado sa lungsod ng Longyan? Babala, napakalakas na hindi kilalang nilalang na tukoy. Kumunot ang noo ni Lin Hao, hinigpitan ang hawak sa kanyang espada. Nilinis ko na ang Waldong Pond. Saan nagmumula ang mga nilalang na ito? Biglang lumigalig ang tubig. Lumitaw ang isang malaking orb ng kulay ubi itim na enerhiya, kumikidlat sa ere. 2 figure ang nakatayo sa pampang. Bakit sila nandito? Ang target nila ay ang mga guho, hindi ang lawa ng Longyan.
sabi ng isang lalaki na may suot na lilang baluti at may batong hiya sa kanyang noo. Gising na ito, tumunog ang aparato ng isa pang lalaki. Lakas ng labanan, 350. Mas malakas ito kaysa sa akin. Biglang lumitaw ang mga bula sa ibabaw ng tubig. Isang pulang anino ang lumabas mula sa tubig, inatake ang dalawang lalaki. Gising na ito, ngunit hindi tumama ang atake ni Lin Hao. Dumausdas siya sa lupa, iniwan ang malalalim na bakas ng kuko. Darating na ang aking Panginoon, natatawang sabi ng lalaking nakasuot ng baluti. Panginoon, wala akong pakialam. Papatayin ko kayong dalawa. Nagliwanag ang mga mata ni Lin sa pula, kumikidlat sa paligid niya. Maghanda kayong mamatay. Nagpakawala siya ng rumaragasang apoy. Mabilis namang dinukot ng lalaking may baluti ang dalawang espada at tinaboy ang apoy. Ginoo, hindi natin ito ang Jin Aisang, malalim ang titig ng lalaking nakabaluti. Kung hindi ito, nasaan ang nilalang na talagang Jin Aisang natin? Biglang sumugod si Lin, tumalon mula sa lupa, iniwan ang isang malalim na hukay. Mabilis na humataw ng espada ang kalaban, ngunit nailegan ito ni Lin. Tumalon siya sa likod ng lalaki at agad na binali ang leeg nito. Sumirit ang dugo, hinawakan niya ang pugot na ulo at tumitig sa natitirang lalaki. Ikaw ba, gusto mo ring lumaban? Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, pinakawalan ng isang malakas na kidlat. Tinamaan si Lin at nalaglag pabalik sa tubig. Tahimik na pinanood ng lalaki ang lumulubog na katawan ni Lin Hao, habang ang orb ng enerhiya ay patuloy na lumulutang sa ibabaw. Hawak ang sugat, unti-unting lumulubog si Lin Hao. Ang sakit nun. Habang bumabagsak si Lin Hao pababa sa karagatan, napansin niyang may namumuong isang ipu-ipo sa tubig. Tinitigan niya ito ng mabuti, ngunit bago pa siya makakilos, bigla siyang tinangay ng malakas na agos at hinigop patungo sa gitna nito. Umiikot-ikot ang kanyang katawan sa loob ng maalong puwersa, ngunit sa kabila ng lahat, mabilis siyang nakarecover. Sa wakas nakabawi ito, sinambit nito na, isa akong amphibian, paano ako matatalo sa tubig? Ito ang aking teritoryo, naisip niya habang hinayaan ang ipu-ipo na itulak siya pasulong. Habang dinadala siya ng agos, nagtataka siya kung saan siya dadalhin ng misteryosong puwersang ito. Sa di kalayuan, isang sirena ang nakaupo ng walang pakialam, waring hindi apektado sa nangyayari. Kalmado itong ngumunguya ng bubble gum at nagpapalobo habang pinagmamasdan si Lin Hao na tila isang kawili-wiling panuurin. Bigla, bumuo ang sirena ng isang bilog na panangga sa paligid nito, worry naghahanda para sa anumang mangyayari. Ngunit nang makita nitong nagliliyab sa pulang enerhiya ang mga kamay ni Lin Hao, hindi nito napigil ang menas. Alam mo talagang pumili ng tamang pagkakataon, wika ng sirena, bakas sa mukha nito ang inis at panlilibak. Ngumiti si Lin Hao, ang katawan ay napapalibutan ng bughaw at pulang aura. Wala rin naman akong ibang magawa, sagot niya, may halong tiwala sa sarili habang nakatuon ang matalim niyang tingin sa sirena. Nagbago ang tagpo. Sa lupa, nakaposisyon na ang Dragon Team kasama ang kanilang mabibigat na armas. Naghanda ang mga sundalo, armado at baluti, hinihintay ang mga utos. Lumapit si Xiao Cheng kay Xiao. Ayon sa impormasyon mula sa headquarters, may 3 spacecraft na natukoy. Lahat ay patungo sa bundok ng Longshan. Target nila ang mga guho ng isang sinaunang sibilisasyon, sabi ni Xiao, kunot noo. Manatili kayo rito at hintayin ang mga backup. Ako na ang mangganguna sa pagsisiyasat. Siguraduhin yung gumagana ang mga comms ninyo. Iulat agad ang anumang kaina-hinalang aktibidad. Pinangunahan ni Xiao Cheng ang kanyang pangkat papasok sa kagubatan. 2 nagyelong Tyrant Dragon sa guho, parang may hindi tama. Bakit kailangan ng napakaraming barko para sa 2 dinosaur? Sobrang eksaherado, sabi ni Jiangsu, nanlalaki ang mata. May higit pa sa isang hanay ng mga guho sa lungsod ng Longyan. Agad niyang kinontak ang kanyang tagapagturo. Ang target nila ay hindi lang ang mga Tyrant Dragon, pati ang ibang guho na hindi pa natin natutuklasan. Mabigat ang naging ekspresyon ng kanyang tagapagturo. Ang mga sundalong ipinadala ng headquarters ay mga veterano sa labanan. Dapat makipagtulungan kayo sa kanila upang ipagtanggol ang bundok ng Longshan. Habang nag-uusap sila, isang malakas na sigaw ang pumukaw sa kanilang atensyon. Pinunong luo, lumingon sila sa direksyon ng tinig.
Isang matangkad, blondeng lalaki na may suot na makapal na baluti ang lumapit. Pagbati, ako si Li Yi, pinuno ng Dragon Team Strike Force. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, naghihintay ang grupo ni Xiao Cheng. Sigurado ka ba sa kalkulasyon mo, boss? Tiningnan ni Xiao Cheng ang kanyang relo. Hintayin niyo lang. Darating na ang susunod na alon. Wala pang ilang saglit, isang sundalo ang biglang itinuro ang langit at sumigaw. Papunta na sila, mga bulalakaw. Agad na tumingin ang lahat sa itinuro ng sundalo. Itinapon ni Xiao Cheng ang kanyang sigarilyo, sumeryoso ang mukha. Andito na sila. Mabilis niyang kinontak si Xiao, nakakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan ang direksyon ng bulalakaw. Team leader, luha target na itala. Maghanda sa pagharang. Agad niyang tinipon ang kanyang koponan. Sumugod. Puntahan ang lugar ng pagbagsak ng bulalakaw. Mula sa lupa, isang missile ang inilunsad patungo sa mga bulalakaw. Isang malakas na pagsabog ang nagbigay liwanag sa paligid na parang paputok, kasunod ng pag-angat ng makapal na alikabok sa harapan. Nang lahat, nang sumikip ang kanyang mga mata, inutusan ni Xiao Cheng, simulan ang paghahanap. Agad na kumilos ang kanyang mga tauhan na parang mga palasong pinawalan. Yes, sir. Biglang nagkaroon ng sunod-sunod na pagsabog na umalingaw sa kalangitan, mistulang may nagpasabog ng napakaraming paputok. Sa isang sulok ng kagubatan, makapal na usok ang bomb-alot. Agad na sumugod ang buong koponan na parang mga anino. Muling nag-utos si Xiao Cheng, bilisan. Sumugod kayo. Sa mabilis na kilos ng kanilang grupo, agad nilang nakita ang isang bagay sa unahan. Huminto, sigaw ni Xiao Cheng, may spaceship doon. Agad na naghiwa-hiwalay ang lahat upang obserbahan ang kakaibang bagay na lumitaw sa kagubatan. Tinamaan ito ng direkta ng kanilang pag-atake, ngunit nanatili itong walang kahit anong gasgas. Imposible, bulong ng isang sundalo. Lumapit siya kay Xiao Cheng at nagtanong, tinamaan natin ito, pero bakit walang kahit anong pinsala? Maging si Xiao Cheng ay naguluhan. Alam niyang mabibigat at pangmilitar ang kanilang mga armas, ngunit ang bagay na nasa harapan nila ay nanatiling buo. Mas lalong kumunat ang kanyang noo, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mga mata habang nakatutok sa kakaibang bagay. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at sumagot, hindi ko alam. Ayon sa impormasyon natin, kapareho ito ng UFO na nakita natin dati. Base sa pagsusuri, pareho ang laki nito sa naunang nakita nating spacecraft. Kung tinamaan ito ng missile, dapat nasunog na ito. Pero walang bakas ng pinsala. Matagal nang binabantayan ng koponan ang UFO, ngunit wala pang kahit anong nilalang o bagay na lumabas mula rito. Nakawala na ba ito bago pa sila dumating? Huli na ba sila? Habang pinagtatalunan ng grupo ang kanilang mga pagdududa, biglang nagpakita ng kakaibang kilos ang spaceship. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito, at isang manipis na ulap ng usok ang lumabas. Maya-maya, isang daloy ng madilim na lila na enerhiya ang lumabas, halos hindi makita ng mata dahil sa bilis nito. Unti-unting nabuo ang isang itim, makapal ang baluting figure, may mahabang espada sa likuran nito. Kamukha ito ng isang alien mula sa XLR8 race, ngunit iba ang kulay. Mabilis itong sumugod papunta sa koponan ni Xiao Cheng. Mabilis na hinawakan ni Xiao Cheng ang kanyang baril, nananatiling kalmado ngunit bakas sa kanyang mukha ang tensyon. Kasabay nito, walang alinlangan ang kanyang mga elite soldiers na agad nagpaputok ng sunod-sunod na high-grade na bala patungo sa estrangherong figure bilang pambungad na regalo. Bala lamang ang kanilang alok. Ngunit sa paggamit ng isang Z-shaped dodging pattern, madali nitong naiwasan ang mga bala. Sa isang iglap, dumiretso ito patungo sa isang sundalo sa bilis na hindi matukoy ng mata. Sa loob lamang ng 3 segundo, nakatayo na ito sa harapan niya. Bago pa man makakilos ang sundalo, agad nang lumabas ang matalim na kuko ng nilalang, bumati ito ng isang mabilis na pababang hiwa. Sak! Mistulang malambot na tokwa ang katawan ng sundalo nang paghiwalayin ito sa dalawa. Matapos alisin ang hadlang, lalo pang bumilis ang figure at sumugod patungo kay Xiao Cheng. Sa hindi inaasahang bilis at liksi nito, lalong kumunat ang noo ni Xiao Cheng. Tumutok ang kanyang mga mata sa bawat galaw ng kalaban, habang unti-unting tumindi ang tensyon sa kanyang mukha. Habang nakagigilid ang kanyang mga ngipin, sa halip na hintayin ang kalaban. Kinuha niya ang inisyatibo at sumugod,
hinugot ang espada mula sa kanyang likuran at mabilis na umatake sa kalaban. Hinihingi mo ang kamatayan. Nang makita ng figure na may hawak na sandata si Xiao Cheng, hinugot din ito ang mahabang espada mula sa likuran. Sa sumunod na segundo, nagliparan ang mga apoy habang nagsalpukan ang kanilang mga espada. Ang tunog ng bakal na kumakayod sa isa't isa ay pumuno sa paligid, at kumikislap ang mga kuryente sa pagitan ng kanilang mga espada. Nagpatuloy sila sa matinding labanan. Hindi minamaliit ni Xiao Cheng ang kanyang kalaban, umatake siya habang maingat na inoobserbahan ito. Matapos ang daan-daang palitan ng mga atake, nagngalit ang kanyang bagang, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngayon, kahit mamatay ako, isasama ko ang halimaw na ito. Sa kabaligtaran, nanatiling walang emosyon ang figure, tila hindi apektado ng mga atake. Habang naglalaban, napansin ni Xiao Cheng na dumating na ang tamang pagkakataon. Matibay niyang iniutos, magpaputok. Agad na pinaputukan ng pangkat na nakaabang sa likuran ang kalaban, ngunit lahat ng bala ay hinarang ng isang panlabas na energy shield. Nang makita nilang walang epekto ang kanilang pag-atake, bahagyang sumimangot ang figure at mapanuyang nagsalita. Mahihinang nilalang, masyado kayong mahina sa labanan. Mga mangmang na tao, bigla nitong pinalakas ang lakas ng kanyang mga atake, dahilan upang mapilitan si Xiao Cheng na dumpensa. Gamit ang buong lakas, pinigilan niya ang espada ng figure. Nang umabot sa rurok ang labanan, isang bagay ang biglang sumugod papunta sa kanila. Sinamantala ni Xiao Cheng ang pagkakataon at agad na bumuwelta. Halika rito, halimaw, bilang isang sundalo ng aking bansa, kung mamamatay ako, dapat sa labanan. Muling umatake si Xiao Cheng nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang malakas na atake ay tumilapon sa figure ng ilang metro palayo. Kumayad ang katawan nito sa lupa, nagdulot ng mga kislap at iniwan ang bakas ng pagkakadulas nito sa lupa. Biglang may maririnig na mga papalapit na yabag. Paglingon ni Xiao Cheng, nakita niya ang isang pulang dragon-like na nilalang. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Lin Hao. Hindi siya pinansin ni Lin Hao at sa halip, nakatutok ang tingin nito sa nilalang na itinilapon kanina. Kahit na tumilapon ito ng malayo, hindi man lang ito nasugatan. Tumayo ito, ngumisi, at nagsalita. Hindi mo alam ang sarili mong lakas. Sa isang iglap, sumugod ito patungo sa mga sundalo, na may tumitipong enerhiya sa dulo ng espada nito. Bago pa nito maabot ang mga sundalo, isang dagandong ng apoy ang biglang lumitaw sa harapan nito, hamarang sa kanyang landas. Napanganga ang lahat sa nakita. Sumugod si Lin Hao sa harap ng figure, habang nananatili pang nag-aapoy ang kanyang bibig. Huwag mo akong maliitin, halimaw. Agad siyang sumunggab sa alien. Nakilala siya ng figure at agad na iwinasiwas ang kanyang espada. Klang! Ngunit hindi ito sapat, sa isang kagat lamang ni Lin Hao, nadurog ang espada nito na parang scrap metal. Gulat ang figure nang makita ang kanyang sirang espada. Hindi makapaniwala, agad itong nagtanong. Sino ka? Anong nilalang ang Jin Aiseng mo? Ngunit walang sumagot. Sa halip, isang matalim na swish ang narinig. Klang! Naputol ang kamay ng figure, bumagsak ito sa lupa habang sumisirit ang dugo. Bago pa ito makareaksyon, mabilis na sinunggaban ni Lin Hao ang leeg nito. Sinubukan nitong alisin ang mahigpit na hawak ni Lin Hao gamit ang natitira nitong kamay, ngunit hindi ito nagtagumpay. Tumingin si Lin Hao sa kanya at malamig na sinabi, "Wala akong kinalaman sa'yo. Wala kang laban ng wala kang sandata." Habang pinipigilan pa rin ito, diretsyong tinanong ni Lin Hao, "Magsalita ka, ano ang balak nyo?" Nagmamadilim ang kanyang mga mata habang nakatitig sa figure, tila handa siyang durugan ito sa isang iglap kung sakaling magsinungaling ito. Sa kabila ng panganib, hindi nagpakita ng takot ang figure. Sa halip, mapanuyang ngumisi ito. Malapit nang magbukas ang hunting grounds. Kahit patayin mo ako, hindi mo ito mapipigilan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lin Hao habang lalo pang hinigpitan ang kanyang hawak. Sa kabila ng kanyang dinaranas, ngumiti pa rin ang iti, parang baliw. Mga insekto. Pagkatapos, lumapit ito at may ibinulong kay Lin Hao. Lumawak ang mga mata ni Lin Hao. Tumama ito sa kanyang puso. Totoo ba ang impormasyong ito? Tanong niya, naninigas ang tinig. Kapag nagsisinungaling ka, papatayin kita. Bago pa makasagot ang iti,
isang nakakabinging whoosh ang pumuno sa paligid. Isang palaso na naglalabas ng matinding enerhiya ang dumating na parang bagyo. Thunk! Tumama ito sa ulo ng E.T., na agad na sumabog sa maliliit na piraso ng yelo. Nanatiling nakahawak si Lin Hao sa leeg nito, kahit wala na itong ulo. Sa sobrang lapit niya sa impormasyong kailangan niya, bigla itong nawala. Nag-alab ang kanyang galit. Napalingon siya sa direksyon kung saan nanggaling ang palaso at malakas na umatungal. Sino yun? Sa malayo, isang matangkad at imposibleng lalaki na may dalang pana ang lumapit. Sumigaw ito, Xiao Cheng. Pinuno Xiao. Sa likuran niya, mabilis na tumatakbo si Xiao papunta sa kanila. Pinuno Xiao, si Pinuno Li ito. Galing siya sa headquarters para tumulong sa atin. Huwag kang mabahala. Habang nagsasalita si Xiao, naisip ni Lin Hao. Nagpapahiwatig si Xiao na galing ito sa headquarters. Ang talino niya, 10 points. Pero wala nang dahilan para manatili pa roon. Kailangan ko nang umalis. Napansin ito ni Xiao at mabilis na kumuha ng flash bomb, inihagis ito kay Lin Hao. Sa isang iglap, nagliwanag ang paligid. Dali-daling pumagitna si Xiao, harang sa paningin ni Li. Mag-ingat ka, Pinuno Li. Sigaw niya. Sa kabila ng pagkagulat, nagawa niyang ilihis ang atensyon ni Li. Nang maglaho ang liwanag, napansin ni Li na wala na ang pulang nilalang. Saan napunta yun? Tanong niya. Mabilis na nagbalik sa pagiging seryoso si Xiao. Mga mediko, dalhin ang mga sugatan sa gamutan. Habang inaasikaso ang mga sugatan, tiningnan ni Li si Xiao, tila sinisisi ang sarili sa pagtakas ng nilalang. Ngumiti si Xiao at marahang nagsabi, matagal na nating sinusubaybayan ang mutant na iyon, ngunit wala pa tayong ebidensyang nananakit ito ng tao. Pabayaan na muna natin siya. Nang marinig ang kanyang mga salita, lumingon sa kanya si Li. Kahit na agarang nagamot ang mga sugatan, nananatili pa rin ang kritikal na sitwasyon. Bilang isang elitistang sundalo, nakalulungkot na hayaang makatakas ang nilalang mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Magsasalita na sana siya nang dumaan sa harapan niya si Xiao Cheng, na sinusuportahan ng isang sundalo, patungo sa gamutan. Hawak-hawak ang kanyang dibdib, sinabi ni Xiao kay Li, salamat. Ngumiti si team leader Li Xiao nang makita niyang maayos naman ang lahat. Pagkatapos, tinulungan niya at ni Li ang iba pang miyembro ng koponan na magpagamot. Sa tabi ng ilog, nakatingin si Lin Hao sa lawas sa gitna ng gabi. Payapa ang paligid, ngunit hindi ang kanyang puso. Mula sa likuran, nagtanong ang sirena, ano ang balak mong gawin ngayon? Nakita niyang nakatayo ito roon magdamag. Kung magpapatuloy pa, baka tumubo na ito ng ugat. Naalala pa rin ni Lin Hao ang sinabi ng E.T. Ang asul na planeta ay isang malawak na pangangaso. Ang mga mabababang sundalo ay hindi biktima, kundi pagkain lamang namin. Iyon ang sinabi ng E.T. bago ito barilin sa ulo. Ngayon, mas naunawaan niya ang lugar na ito. Para itong mga pangharing lupain sa nakaraan, kung saan inaalagaan ang mga mababangas na hayop para lang paglaruan sa pangangaso. Ginigising nila ang mga makapangyarihang nilalang na ito para sa kasiyahang manghuli. Marahang tinapik niya ang kanyang mga kuko sa ibabaw ng tubig, lumilikha ng munting alon. Habang pinag-iisipan niya ito, parang may mali. Itinuro niya ang sarili at, bamulong, kung lahat ng mutated na nilalang ay ginigising nila. Ano ang nangyari sa akin? Isa rin ba akong laruan nila? Sa isang pangungusap bago ang kamatayan, napagtanto niyang may mas malalim na kahulugan ito. Hindi niya mapigil ang pag-isipan. Nang makita ng sirena ang pagkalito sa mukha ng kanyang amo, tamad itong sumagot, kasabay ng isang irap at pag-iling. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, 3 panig na ang humahabol sa iyo ngayon. Dahil walang nakuhang sagot, hindi na siya nagtanong pa. Tiningnan niya ang kanyang mga kuko, may malalim na iniisip. Bamulong siya, hindi ko talaga maintindihan. Ang malalim na tubig ng Holong Pond ay konektado pala sa Longshan Mountain. Akala ko gawa-gawa lang ang loang ito. Naalala niyang nadala siya sa isang ipu-ipo na nilikha ng E.T., salamat sa kumikislap na gintong orb. Habang hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng E.T., ginamit niya ang pagkakataon upang magnilay at mag-level up. Nag-abiso ang system ng matagumpay na pag-level up. Host, Lin Hao. Lahi, Flame Scale Salamander. Antas, 30. Hugis, 3.5 metro.
Lakas sa labanan, 330. Mga kasanayan, Super Berserk, Super Collision Knight, Combat Camouflage, Steel Scales, Powerful Bite, Powerful Tail Whip, Thorn Scales. Mga kakayahan, Auspicious Guardian Levy, Siyam, Passive Evolution Points, 500,000. Ano ito? Tingnan natin. Super Berserk. Maaaring pumasok sa isang galit na estado, lubos na pinapataas ang lakas sa loob ng 10 segundo. Matapos ang 10 segundo, papasok sa isang mahinang estado na may matinding pinsala. Kapag binaliwala ang recovery period, maaaring muling pumasok sa Berserk state sa loob ng 12 segundo. Nang makita niya ito noon, nagtaka siya at agad na sinuri. Kung mapunta siya sa isang malubhang sugatang estado sa laban, maaaring gamitin ang kasanayang ito bilang panghuling alas. Naalala niya kung gaano kahalaga ang kasanayang ito. Kapag malubha na ang kanyang sugat, hindi niya na kailangang maghintay sa cooldown period at maaari siyang bumalik sa Berserk state. Sa kasanayang ito, mayroon na siyang pangligtas buhay na sandata. Napakagandang kakayahan nito. Habang iniisip niya ito, napansin niyang may nagbago sa kanyang katawan. Parang humaba siya ng kaunti. Ang pagtaas ng kanyang tangkad at haba ng buntot ay nagbigay sa kanya ng mas nakakatakot na presensya. Sa mga salamander, wala nang makakapantay sa akin. Habang natutuwa siya sa kanyang pag-upgrade, biglang may liwanag na sumiklab at diretsyong pumasok sa kanyang katawan. Lumingon siya at nakita ang sirena na binubuksan ng dibdib. Mula roon nagmula ang liwanag at lumipad papunta sa kanya. Masayang napabulalas ang sirena, "Wow, swerte mo." Pumikit-pikit siya gamit ang kanyang malalaking bilugang mata at tumingin sa kanya. Isang kulay rosas na liwanag ang lumitaw matapos pumasok ang liwanag sa kanyang katawan. Isang uri ng enerhiya ang biglang dumaloy sa kanya, napakainit. Biglang lumiyab ang kanyang mga mata na tila may maliliit na apoy, kumikinang sa madilim na gabi. Nakakita ng abiso ng sistema. Kayang balatan ang isang nilalang mula sa malayong distansya at makuha ang pangunahing impormasyon tungkol sa kalaban. Ngumiti ng may kasiyahan si Lin Hao nang makita niya ang nilalaman nito. Napangisi siya, sa pamamagitan ng kakayahang ito, malalaman ko ang impormasyon ng aking kalaban ng maaga at makakapagplano ako ng tamang estratehiya sa labanan. Ang ganda nito, biglang naglaho ang paikot-ikot na buhawi sa paligid. Bumalik sa mapayapang kalagayan na parang walang nangyari. Tumingin-tingin si Lin Hao sa kaliwat kanan. Tumigil ito. Nakita ng sirena na wala ng banta, kaya pinanood niya ang unti-unting paglaho ng bula ng hangin. Bagamat wala na ang buhawi, wala silang ideya kung saan sila dinala nito. Habang tinitingnan ang paligid, sinusubukan nilang alamin kung nasaan sila, biglang may narinig siyang pamilyar na tinig mula sa malayo. Ngayon, kahit mamatay ako, isasama ko ang pirasong ito. Napatingin si Lin Hao sa direksyon ng tunog at napabulalas, pamilyar ang tinig na iyon. Si Xiao Cheng ba iyon? Pagkatapos ay dumating ang eksena ng pagsadyep mula kanina. Bumalik sa kasalukuyan. Pinagsama-sama niya ang lahat ng impormasyong hawak niya sa ngayon, saka hinaplos ang kanyang baba na parang nag-iisip ng malalim. Ang bakal na bola na iyon ay tila sinadya talagang dumaan sa shortcut, dinala ko mula Holong Pond patungong Longshan Mountain. Pero bakit Longshan Mountain? Ano ang espesyal dito? Nakita ng sirena ang kanyang amo na tila isang matandang malalim mag-isip kaya lumapit ito sa kanya at pinaalalahanan siya. Naalala mo pa ba ang hunting ground at ang mga biktima? Malamang iniisip nilang isa kang biktima, kapantay ng mga mutedong nilalang na hindi pa nagigising sa loob ng mga guho. Pagkatapos, seryosong tumingin ito sa kanya at sinabing, "Gusto nilang dalhin ka sa Longshan Mountain Hunting Ground." Kung totoo ang sinabi nito, parang nagiging malinaw na ang lahat. Tumangala si Lin Hao at ang sirena sa kalangitan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Ibig sabihin, bahagi pa rin ako ng laro nila." Ang buong asol na planetang ito ay bahagi rin ng laro nila. Habang nakatayo sila roon, nag-iisip at hindi pa tapos ang usapin, biglang naganap ang isang malakas na pagyanig, dahilan para parehong mapatingala sila sa langit na may gulat. Isang bulalakaw ang lumipad patawid sa langit. Napatulala si Lin Hao at mahina niyang bulong, ibig sabihin, ang mga tao rito ay mga piyesa pa lang. Ang tunay na mga mangangaso ay hindi pa dumarating.
Makalipas ang ilang sandali, mas marami pang bulalakaw ang dumaan sa kalangitan. Nang makita ito, mabilis na tumakbo si Lin Hao papunta sa direksyon ng mga ito. Mabilis ding sumunod ang sirena. Habang tumatakbo sila, sinabi ni Lin Hao, ang paunang pangkat ay ang mga alipin lang na naunang dumating para ihanda ang hunting ground, kaya kailangan nating kumilos agad. Biglang lumindol ang lupa, at ang mga bitik ay nagsimulang kumalat na parang sapot ng gagamba. Sa huli, tuluyan itong nagkapira-piraso, dahilan para maramdaman din ng sirena ang matinding pagyanig. Nanlaki ang mata ni Lin Hao. Anong nangyayari? Sinusubukan ba nilang buhatin ang Longshan Mountain? Nararamdaman niyang may mali, mabilis niyang napagtanto na may kakaibang nangyayari. Ang lupa ay patuloy na nabibitak. Mula sa mga bitik, ang tubig ay nagsimulang kumalat, tuluyang inilalantad ang bagay sa ilalim nito. Isang dambuhala, malauod na nilalang ang patuloy na naglalabas ng pulang aura. Sa loob nito, hindi malinaw kung ano ang mga organo o estrukturang gumagalaw, ngunit sapat na ito para ipanginig ang sinumang makakita. May isang paa na biglang dumagan sa isang metal na braso, nagbigay ng malakas na tunog. Si Li Yi iyon. Pinagsasalikop niya ang kanyang paa sa balikat ng ET na may matinding puwersa. Isang malakas na tunog ng pagbasag ang narinig, ngunit hindi ito nagpakita ng sakit, parang hindi bahagi ng katawan nito ang tinapakan niya. Nakahiga sa lupa ang ET, nakatingin kay Li Yi na may pangungut siyang ngiti. Mga tao, may isang nilalang na mahimbing na natutulog sa lugar na ito. Mabilis na itinaas ni Li Yi ang kanyang espada, ang dulo nito ay kumikislap ng maliwanag na gintong kuryente. Itinutok niya ito ng direkta sa leeg ng ET habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ano ang binabalak mo? Sa halip na sumagot, nanatiling walang emosyon ang ET. Ni hindi ito nagpakita ng kahit anong reaksyon. Sa halip, ngumiti pa ito ng mapanukso, tila natutuwa sa nangyayari. Malapit na itong magising, at mamamatay kayong lahat. Kung hindi rin, lang ito sisigot, wala nang silbi pang magtanong. Sa isang mabilis at matalim na galaw ng kanyang espada, isang makinang na arko ang kumislap, mabilis at walang pag-aalinlangan. Pomegranate red, tumilamsak ang dugo habang naputol ang ulo mula sa katawan. Ni hindi man lang kumurap si Li Yi. Malamig ang kanyang tingin habang sinabi niya, kung mamamatay man ako o hindi, hindi ko alam. Pero sigurado akong mauuna kang mamatay kaysa sa akin. Biglang may matinding puwersang paparating mula sa kanyang likuran, pumapaitaas sa hangin. Isang ET ang pamapalo ng espada, handang umatake. Mabilis na naramdaman ni Li Yi ang panganib at handa na sanang lumingon upang salagin ito ng slash. Pagharap niya, nakita niyang nahati sa dalawa ang ET bago bumagsak sa lupa. Isang mabilis at napakalakas na pag-atake. Si Xiao ang sumaklolo sa kanya. Agad itong lumapit at nagsalita. Team Leader Lee, hindi ko alam kung paano patakbuhin ng headquarters ang mga bagay, pero ang makipaglaban ng mag-isa ay labag sa regulasyon. Hindi naman niya alintana kung kaya nitong lumaban sa mga ET o hindi, pero ang hayaang lumaban nitong mag-isa ay isang malaking kahibangan. Nang makita ni Li Yi na si Xiao ang dumating, tumingin siya rito at sumagot. Ayaw ko ring lumaban ng mag-isa, pero hindi ako sang-ayon sa paraan ng Longjin Branch sa pagpapatakbo ng mga bagay. Anong kalokohan yan? Naasar si Xiao. Napakunot ang kanyang noo at may bahagyang duda sa kanyang tinig nang tanungin si Li Yi. Anong ibig mong sabihin? Sa halip na umiwas sa usapan, hindi nagpatumpik-tampak si Li Yi. Walang pakialam siyang lumakad papalayo habang diretsyong sinabi. Sinadya ninyong pakawalan ang mutated na nilalang, hindi ba? Hindi sumagot si Xiao. Samantala, ang ET na hinati ni Xiao ay bumagsak na sa lupa. Nang makita ang armor na suot ni Li Yi, mapanuyang tumawa ang nilalang. Mark 3 armor, nakakatawa. Iyan na ba ang pinakamagaling na meron kayo? Kahit putol na sa dalawa, may lakas pa rin itong magsalita. Tumingin si Li Yi mula sa itaas pababa sa nilalang. Mukhang marami kang alam. Matagal ko nang gustong mahuli ang isang ET para sa interogasyon. Ngayon, pagkakataon ko na. Lumapit siya sa nilalang, ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, biglang yumanig ang paligid. Isang malakas, mababang dagandong ang umalangaw-ngaw, kumikiliti sa kanilang pandinig at pinilit silang takpan ang kanilang mga tainga. Sa gitna ng pagyanig at kaguluhan, napasigaw si Xiao. Isa ba itong mutated na nilalang na umaatungal?
Habang nagbabago ang paligid, biglang napahalakhak ang ET. Mukhang matagumpay na ang pagtawag. Sa isang malawak na lugar, isang malahiganting uod na may mahabang katawan ang patuloy na bumabaon sa lupa, nag-iiwan ng malalakas na tunog sa bawat galaw nito. Mabilis itong lumalabas at pumapasok sa ilalim ng lupa. Samantala, si Lin Hao naman, gamit ang kanyang liksi at bilis, ay patuloy na iniiwasan ang dambuhalang nilalang. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglusong at pag-ahon mula sa lupa at bato, sa wakas, lumitaw ng buo ang halimaw. Binuksan nito ng malaki ang madugong bibig at umatungal kay Lin Hao, ipinapakita ang lakas nito. Mutated Earth Dragon. Kabuuang lakas sa laban, 404. Nang makita niya ito ng direkta, alam na agad ni Lin Hao kung ano ang dapat niyang gawin. Noong itlog pa ito, hindi niya tiyak kung anong uri ng nilalang ito. Pero ngayon, malinaw na, kaya mas madali na ang lahat. Napakakapakipakinabang ng kakayahang ito. Ngayon, malalaman ko na ang uri at lakas ng kalaban. Nakatingala siya mula sa ibaba, minamasdan ang dambuhalang nilalang. Isa lang pala itong uod. Pero dahil sa mutation, lumaki ito ng ganito kalaki. Ang mutation ay talagang nakakagulat. Sa paningin ng mutated na uod, isa lang ang salamander, isang masarap na pagkain na dumiretso sa harapan nito. Agad nitong tinarget ang biktima at dumulas papalapit na parang palasong pinakawalan. Mabuti na lang at matalas ang isip ni Lin Hao at mabilis siyang kumilos. Sa huling saglit, nagawa niyang umiwas. Pagkalundag niya ng ilang beses palayo sa saklaw ng mutated na uod, pinagmasdan niya ang lugar kung saan ito lumubog, ngayon ay natatakpan ng alikabok at usok. Matalas ang kanyang tingin habang pinagmamasdan ito. Kahit uod lang ito, napakabilis nitong gumalaw. Buti na lang at magaling akong umilag. Kung bumagsak ang bungangang iyon, baka nadurog ang aking mga kaliskis. Sa akal ang hindi na ito gagalaw muli, bigla na lang muling lumitaw ang matatalas nitong mga ngipin at malaking bunganga. Umungal ito sa galit dahil nakatakas ang kanyang biktima. Ang katawan nito ay pumilipat at gumalaw ng nakakalula ang bilis. Isang dambuhalang uod na may mahabang katawan, subalit hindi limitado pagdating sa bilis. Sinundan nito ang bakas ni Lin Hao, sumugod papunta sa kanya. Ang tunog ng paggalaw nito ay lumikha ng maraming malalalim na hukay sa lupa. Habang tumatakbo, pinag-aaralan niya ang kanyang kalaban. Ang basta tumakbo at hindi lumalaban ay hindi ko estilo. Napansin ni Lin Hao ang isang kakaibang bagay. Wala itong mata, paano nito natutunto ng aking kinalalagyan? Ang bilis nitong makasunod sa akin kahit wala itong paningin. Kung may mata ito, malamang, hahabulin na ako nito hanggang sa bahay. Habang iniisip niya ang isang estratehiya para harapin ito, bigla na lang lumitaw ang uod sa kanyang harapan, tinakpan ang kanyang daanan. Ang bilis nito ay tila mas bumilis pa kaysa dati. Bakit bigla itong bumilis? Sa nakita niya, napatingin si Lin Hao ng matalim. Sa loob lamang ng 3 segundo, muling sumugod ang uod, naglalayong lamunin siya ng buo sa isang kagat. Pero sa pagkakataong ito, nagawa niyang umiwas sa tamang oras. Halos 1 milimetro na lang ang pagitan ng kanyang katawan at ng malawak na bunganga nito. Sapat na ito para ipakita kung gaano kalakas ang atake ng mutated na uod. Nasa harapan niya ngayon ang dambuhalang katawan nito, malinaw na nakarepлекta sa kanyang mga mata. Bago pa siya makakilos, bigla siyang tinamaan ng katawan nito at napalipad ng daan-daang metro papunta sa kagubatan. Sa lakas ng impact, lumikha ito ng usok at alikabok, at nagpatuloy siyang gumugulong ng daan-daang metro bago tuluyang huminto. Isang palo lang at ganito na. Kung harapan ko itong lalabanan, ewan ko na kung ano mangyayari. Napaupo siya sa lupa at napabuntong hininga. Hindi maganda, masyadong mabilis. Sa hindi inaasahan, ang ibang mutated form ay sumunod sa bakas niya at natunton ang kanyang kinaroroonan. Isa sa kanila ang biglang sumunggab at dinaklot siya gamit ang mga panga nito. Pagkatapos, tila ba isang laruan lang siya, itinapon siya nito pabagsak sa lupa. Boom! Nagliparan ang alikabok at usok. Nabuo ang isang malalim na hukay sa lugar na kanyang pinagsalpukan. Dahil sa pagbagsak mula sa itaas, bumaon ang katawan ni Lin Hao sa ilalim ng hukay. Ilang sandali siyang nanatiling nakahandusay sa sakit. Nang makabawi, dahan-dahan siyang tumayo, at biglang sumiklab ang apoy sa buong katawan niya.
Tinitigan niya ng matalim ang Vom sa harapan niya, ipinakita ang kanyang kapangyarihan habang sumisigaw. Kaunti lang ang alam niyong trick. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod patungo sa mutated worm, naiiwan lamang ang isang nagliliyab na linya ng apoy sa kanyang likuran. Inatake mo ako, ngayon, ako naman ang babawi. Tumalon siya sa ere at kinagat ang katawan nito ng buong lakas. Sa pagbagso ng kanyang enerhiya, binalot ng pulang apoy ang kanyang buong katawan habang mas madiin niyang isinara ang kanyang panga. Ests! Ests! Nagkalat ang tunog ng nasusunog na laman, kasabay ng masarap na amoy ng inihaw. Ang init. Dahil sa matinding sakit, mabilis na pinilipot ng uod ang buntot nito at pinalipad si Lin Hao palayo. Bumangon siya mula sa alikabok na dulot ng kanyang pagbagsak. Ang suntok na ito ay mas malakas kaysa sa dalawang nauna. Ano na naman to? Bakit biglang lumakas palalo? Ano bang nangyayari? Tinitigan niya ang mutated worm at bigla niyang napansin ang isang kakaibang pagbabago. Ang lakas nito ay lumakas ng husto. Sa parehong sandali, ang buong katawan nito ay binalot ng napakalaking madilim na lila na aura. Ang pressure nito ay biglang lumakas. Ano to? System, impormasyon. Kabuuang lakas sa laban, 440. Ano ang nangyari? Patuloy pang tumataas ang lakas nito. Dahil sa natamong sugat, tuluyan nang nagalit ang mutated worm. Sa matinding galit, sumugod ito kay Lin Hao, naglalayong lunukan siya ng buo upang mailabas ang kanyang puot. Ngunit sa puntong ito, nagsisimula na ring mina si Lin Hao. Ang pagkainis niya ay unti-unting nauwi sa matinding galit. Pumikit siya saglit at ngumiti ng may pang-uuyam. Akala mo ikaw lang ang marunong mag-berserk. System prompted, Super Berserk activated. Muling damilat ang kanyang mga mata, at agad na bumalot sa kanyang katawan ang malakas na enerhiya na tila gustong sumabog. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay nagliyab. Isang bagong anyo ang lumitaw. Napaligiran ang buong katawan niya ng nag-aapoy na pader, kasabay ng dumadaloy na nakakapangilabot na enerhiyang pula at itim. Ang kanyang mga mata at mukha ay nag-iba, naging mas mabagsik. Itinaas niya ang kanyang matatalim na kuko at umungal. Kaya mong mag-berserk. Ako rin. Matapos gamitin ang kanyang bagong kasanayan, napuno siya ng walang kapantay na lakas. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila nagwawala, parang sisabog anumang saglit. Isang halo ng pulang apoy at madilim na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Tumingin siya sa dambuhalang uod, na patuloy ang nakabibinging pag-ungol. Akala mo ikaw lang ang may malakas na sigaw. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pag-ungal. Mula sa ilalim, inangat niya ang kanyang katawan, itinulak ang sarili mula sa lupa, at sumugod tulad ng isang palasong pinakawalan mula sa pana. Tumalon siya pataas at hinawakan ang isa sa matatalim ng ngipin nito, gamit ang kanyang lakas upang baliin ito. Nang makita niyang hindi ito masyadong epektibo, agad siyang lumipat sa ibang pag-atake. Gamit ang prinsipyo ng pingga at pinili ang tamang posisyon, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang ibagsak ang uod sa lupa gamit ang isang kamay. Ang isang suntok ay naging sanhi ng pagbagsak ng mutated na uod sa lupa na parang isang meteorite, lumilikha ng malalim na hukay. Umalimbakay ang usok at alikabok, kumakalat sa paligid. Nakahandusay ang dambuhalang uod sa hukay, hindi gumagalaw. Humihingal na nakatayo si Lin Hao, nakatingin sa halimaw na nakalatag roon. Nang matiyak niyang wala na itong galaw, iniunat niya ang kanyang matatalas na kuko at lumapit, nagliliyab ang kanyang mga mata habang unti-unting lumalapit. Swak! Swak! Mabilis na iginuhit ang mga linya ng hiwal na kasing bilis ng kidlat sa matabang katawan ng uod. Kumalat ang amoy ng kalawang sa paligid. Nang maramdaman nito ang sakit, nagsimula itong pumalag, nagpupumiglas ng buong lakas, umaatungal at umiiyak ng malakas ang nakabukas nitong bibig. Ang walang humpay na hiyaw nito ay parang eksena mula sa impyerno. Nang makita niyang masyadong malakas ang pag-atungal nito, halos mabingi siya. At mukhang gusto pang lumaban, kaya hindi niya ito binigyan ng pagkakataong bumawi. Pinabilis at pinatindi ni Lin Hao ang kanyang mga pag-atake, gamit ang kanyang matatalas na kuko upang ipamalas ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang White Bone Claw. Habang inuukit niya ang laman nito, bamulong siya, mahilig kang sumigaw, ha! Sunod-sunod na pumilandet ang sariwang dugo, bumabalot sa kanyang katawan. Ang buwan ngayong gabi ay mistulang naligo sa dugo,
naging kulay pula na parang demonyo. Parang nagbago rin ang kulay ng langit na nagbigay ng malakamatayang tanawin. Parang tuwang-tuwa ang buwan sa maladugong sinag nito. Sa lupa, patuloy ang pagpatay. Isang suntok, isa pang hiwa, lalong lumakas ang amoy ng dugo, humalo sa mga sigaw ng halimaw. Pinalakas pa nito ang nakakabighaning tanawin ng isang perpektong gabi sa ilalim ng buwan. Matapos tapusin ang proseso, ang sariwang, masarap na karne ang gantimpala na pinakaaasam ni Lin Hao. Magsimula na tayo ng piging, buntong hininga niyang sabi ng may kasiyahan. Matapos ang isang masaganang pagkain, ang pinakapaborito niyang gawin ay ang matulog. Hinahanap niya ang pinakakomportableng pwesto malapit sa isang bato at humiga. Nakatingala sa langit, huminga siya ng malalim, inunat ang kanyang katawan at nag-relax. Dahil busog na busog, unti-unting bumigat ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, mahimbing na siyang nakatulog. Ang sirena, nang makita ito, ay walang nagawa kundi tumingin sa kanya at magtanong, sino na naman ang maglilinis ng kalat? Lumikha siya ng isang proteksyon na harang upang hindi makalikha ng ingay para sa kanyang amo, pagkatapos ay sinimulan ang kanyang gawain. Habang nakatingin sa naganap na labanan, binuksan ng sirena ang system interface. Mutated Earth Dragon 120,000 evolution points. Hindi masama, medyo mataas, bulong niya. Tumingin siya kay Lin Hao, na mahimbing pa ring natutulog, at ngumiti. Ikaw talagang makong, maswerte ka ba o malas? Samantala, sa tabi ng ilog, sina Xiao at Li Yi ay patuloy na naglalakad. Hila-hila ni Li Yi ang iti gamit ang isang kamay, dala ito pabalik para sa interogasyon. Si Xiao naman ang nasa unahan, sinusubukang makipag-ugnayan sa ibang miyembro ng grupo, ngunit nananatiling walang signal. Nililito ng mga ET na ito ang ating mga signal. Hindi natin makontak ang ibang grupo ngayon. Kahit na kinakaladkad sa lupa na parang sako ng buhangin, hindi pa rin sumusuko ang ET. Tumatawa ito ng baliw. Nagising na ito. Kahit isa lamang itong ordinaryong nilalang para sa atin, para sa mahihinang iskolar na katulad nyo, isa itong tunay na sakuna. Napatingin si Li Yi dito nang may pagkasuklam. Tumahimik ka, malamig niyang sabi. Nang sawayin niya ito, bigla niyang napansin na huminto si Xiao. Hindi ito gumagalaw, na labis niyang ikinagulat. Tumingin siya sa harapan ni Xiao at nagtanong, anong nangyari? Ilang metro lang sa harapan nila, lumitaw ang isang iti na may suot na buong baluti, may hawak na mahabang espada, at nakatayo ng may kayabangan. Isang madilim na kulay ubing aura ang bumalot sa katawan nito at sa espada. Ang iti na nasa lupa, nang makita ang kanyang kasama, ay nagsalita, mukhang matagal na itong naghihintay. Nagpalitan ng tingin sina Xiao at Li Yi. Sa isang iglap, nagkaintindihan sila. Tumakbo sila mula sa magkabilang gilid ng ilog, inikutan ang iti. Mabilis na hinato ni Li Yi ang kanyang espada, sabay sigaw, Team Leader Luo. Bilasan natin ito. Agad namang sumali si Xiao sa laban. Hinugot niya ang kanyang espada, na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit parang wala lang sa iti ang ginagawa nila. Tahimik itong nakatayo, tila pinapanood lang kung ano ang kayang gawin ng dalawa. Nagpatuloy si Li Yi sa kanyang pag-atake, mabilis na pinaspasan ang kilos ng kanyang katawan at pinuntirya ang dibdib ng iti. Sadyang napakabilis ng kanyang atake kaya kitang-kita ang pagtilamsik ng mga kislap na parang kuryente. Ngunit laking gulat niya nang biglang nabali ang kanyang espada. Gulat na gulat si Li Yi, nakatitig sa kanyang espada na ngayoy isang piraso ng sirang bakal na lamang. Napakunot ang kanyang noo, bago mariing sinabi, ano? Nabali ang espada ko. Ang iti na ito, hindi ordinaryo. Sobrang delikado ito. Natuwa ang Ed sa kanyang reaksyon. Mula sa mayabang at kumpiyansadong itsura ni Li Yi, ngayon ay takot at gulat na ang makikita sa kanyang mukha. Isang tunay na obra maestra sa paningin ng halimaw. Kasunod nito, isang hampas lamang ang pinakawalan ng iti. Sa isang iglap, tumilapon si Li Yi ng ilang metro palayo, gumugulong sa lupa. Samantala, ang iti ay nanatili lang sa kinatatayuan nito, matibay at hindi man lang nasugatan kahit katiting mula sa naunang atake. Mabilis na tumakbo si Xiao upang tulungan si Li Yi na bumangon. Matapos suriin ni Team Leader Li at matiyak na hindi ito malubhang nasugatan, napabuntong hininga siya ng may ginhawa.
Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at sinabi kay Li Yi. Masyado kang napagod. Hayaan mo akong humarap dito. Subukang makipag-ugnayan sa punong himpilan. Nakipagpalitan na ng ilang palo si Li Yi sa iti kanina, kaya may ideya na siya sa lakas ng kalaban. Sinabi niya sa kanya, mukhang mas mataas ang antas ng kanyang baluti. Mag-ingat ka, pareho ang materyal ng baluti at espada niya. Hinawakan ni Liu ang kanyang dibdib habang humihingal at nagpatuloy. Kahit anong mangyari, kailangan nating tumagal hanggang dumating ang mga reinforcement. Tumango si Xiao bilang pagsang-ayon. Sumugod siya patungo sa iti, unti-unting bumilis ang kanyang hakbang hanggang sa naging takbo ito. Paglapit niya, agad siyang sumugod at inihampas ang kanyang espada. Mabilis namang hinarang ng iti gamit ang sariling sandata, Flang. Nagbanggaan ang kanilang mga puwersa, lumilikha ng malakas na ihip ng hangin at kumikislap na mga tilamsik ng apoy. Biglang umatras ang iti at sa isang iglap, napunta ito sa likuran niya. Napakabilis ng kilos nito, dahilan upang magulat ng husto si Xiao. Halos hindi siya makasabay sa bilis ng galaw nito. Bumaba ang isang matalim na talam. Sa pagdama ng matinding banta, nanlaki ang mata ni Xiao. Agad na kumilos ang kanyang katawan, 3 segundo bago siya matamaan, nakagawa na siya ng perpektong pag-iwas sa pamamagitan ng isang mabilis na pag-circle. Sa ilang galaw lamang, nakalayo siya ng ilang metro mula sa iti, matagumpay na naiwasan ang mabangis nitong atake. Napakunot ang kanyang noo habang nakatitig dito ng maingat. Kakaunti pa lang ang palitan namin ng palo, pero alam kong hindi ito pangkaraniwan. Sobrang bilis. Hindi ko matamaan. Malakas at mabilis. Itong umatake, parang hindi napapagod. Delikado ito. Hindi ko alam kung kakayanin kong tumagal hanggang dumating ang punong himpilan. Matapos makita ng iti ang ginawang pag-iwas ni Xiao, muling sumugod ito na parang palasong bumabagsak sa kanya. Hawak ang espada, bahagyang ngumiti ito na parang isang gutom na mabangis na hayop. Agad nitong inihampas ang espada, isang matalim na talim ang biglang tumama kay Xiao, dahilan upang tumilapon siya ng ilang metro palayo. Habang hindi pa siya makagalaw, sinamantala ito ng iti at mabilis na sumugod kay Li gamit ang nakakagulat na bilis. Itinaas nito ang espada, handang tapusin ang laban sa isang iglap. Mamatay kayo, mga primitibong insekto. Biglang lumitaw ang iti sa harapan ni Li at pababa na ang kanyang espada, wala siyang magawa, hindi siya makagalaw. Ngunit biglang lumitaw ang isang bugzo ng apoy mula sa kung saan, agad na nagliwanag ang buong paligid. Sa ilalim ng matinding liwanag, bahagyang nabalot ng usok ang paningin ni Li, kaya napilitan siyang takpan ang kanyang mga mata at sumilip sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napabulalas siya, sino yan? Ngunit walang sumagot, tanging isang silhouette ng isang kakaibang nilalang ang lumitaw sa mahinang usok, at unti-unting nawala sa kadiliman, parang hindi ito kailanman naroon. Nang makabawi sa pagkabigla, naghanap si Liu sa paligid, sinusuri kung nasaan ang nilalang at ang iti na muntik nang tumapos sa kanya. Ngunit wala siyang makita, bumaling siya kay Xiao at nagtanong, nasaan ang iti? Ano ang nangyari? Tumingin lamang ito sa malayo at sumagot, isang matandang kaibigan. Sinundan ni Liu ang direksyon ng kanyang tingin patungo sa pampang ng ilog. Iyong mutated creature, labis siyang nalito. Tumingin siya kay Xiao na may pagtataka at muling nagtanong. Hindi tayo inatake. Sa halip, dinala nito ang iti. Nakikita ni Xiao ang nalilitong ekspresyon ni Li Yi, kaya hindi na siya nagbigay ng paliwanag. Nag-aalala siya na maaaring mapahamak si Lin Hao dahil dito. Mas mabuti nang mag-ingat. Ang nilalang na iyon ay kakaiba. Sigurado akong hindi ito mananakit ng tao. Sana ay bigyan mo kami ng kaunting oras. Huwag mo muna itong iulat sa punong himpilan. Hindi ko alam kung marunong siyang magtago ng sikreto. Mas mabuting paalalahanan ko siya. Nauunawaan ni Li ang kanyang ibig sabihin, ngunit sa dami ng ebidensyang naiwan sa pampang ng ilog, mahihirapan silang itago ito, maliban na lang kung sisirain nila ang lahat ng bakas. Naiintindihan ko, pero hindi ko ito matatagong matagal. Sa kabilang pampang ng ilog, dinala ni Lin Hao ang iti mula sa tubig papunta sa dalampasigan. Ang bigat mo, nakakainis. Ibinalibag niya ito sa isang bato na may malakas na thud. Tumitig ang iti sa harapan niya at napansin ang isang flame-scaled salamander. Bigla itong natawa at sinabing,
Ikaw pala ang nagising. Inakala mong nasa panganib ako kaya mo ako sinagip, tama. Hindi sumagot si Lin Hao. Sa halip, napangisi siya na parang nakarinig ng katawa-tawang biro. Tinitigan niya ito na parang isang engot at sinabing, "Engot." Bago pa ito makakilos, agad niyang ginamit ang apoy upang painitan ito. Napasigaw sa sakit ang E.T. habang pinapanood ni Lin Hao ang nakakakilabot nitong pagsasayaw sa mga apoy. Huwag mong sabihin sa akin na hinihintay mo pa ang patay na uod na iyon. Ang sumasayaw na apoy ay naglaro sa kanyang mga mata, isang marahas at madugong pagsasayaw sa gitna ng kadiliman. Gusto mong makita ang uod na iyon? Sige, hindi magtatagal, magkikita rin kayo. Sa loob ng tiyan ko. Habang papalubog ang araw sa likod ng bundok, tinamaan ng mapusyaw na sinag ng araw ang bato kung saan nakaupo sina Lin Hao at ang sirena, pinagmamasdan ang tanawin. Kumakain si Lin Hao ng karne, nakasimangot na parang ngumunguya ng goma. Lasang gulong. Ang pangit ng lasa. Napatingin sa kanya ang sirena. Nakakain ka na ba ng gulong? Napabuntong hininga si Lin Hao. Kung may pakinabang lang ang pagkain ng gulong, sigurado akong lahat ng tao sa Longyan City ay naglalakad na lang bukas. Binuksan niya ang system menu. Mahirap na misyon, lamunin ng isang level 1 warrior beast. Gantimpala, pinahusay na pag-andar ng puso at baga, kumpleto. Mahirap na misyon, lamunin ng isang level 2 warrior beast. Gantimpala, pinahusay na paningin, kumpleto. Oo, napapadyak sa tuwa si Lin Hao. Natapos ko rin ang 2 misyon na ito. Pinanood ng sirena ang paglitaw ng mga gantimpala, nag-anyong 2 agos ng pilak puting liwanag na damaloy papunta kay Lin Hao. Umupo siya roon, ramdam ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan, isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa kanya. Parang may patak ng eye drop sa kanyang mga mata. Binuksan niya ang mga ito, napakalinaw ng kanyang paningin. Ang tanawin sa malayo ay parang nasa harapan na lang niya. Kita pa niya ang isang grupo ng mga mananaliksik, mga makina, at mga sundalo sa paanan ng bundok Longshan. Kamangha-mangha, sa ganitong klase ng paningin, walang alien ang makakapagtago sa akin. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang sariwang hangin ng kabundukan. Pakiramdam ko, mas madali na akong makahinga ngayon. Itinuro siya ng sirena habang nakangiti. Malamang gumanda ang iyong kakayahang pangpuso at pangbaga. Malalaman mo ang tiyak na epekto nito kalaunan. Kung magiging immortal ang host, makikinabang din ang system, isang tirada, 2 ibon. Habang ninanamnam niya ang nakagagaling na hangin ng kalikasan at ang papalubog na araw, bigla niyang naramdaman ang isang pagbabago. Nakita niya ang Dragon Team na abala sa gawain sa paanan ng bundok. Manipis ang depensa ng Longyan City dahil sa kakulangan ng tauhan matapos ang sunod-sunod na insidente ng mga spaceship. Tumingin si Lin Hao pababa sa masukal na kagubatan, may lungkot sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga ang sirena nang makita ang kanyang walang siglang hitsura. Kani-kanina lang ay masayahin siya. Upang maibsan ang mabigat na atmosfera, nagtanong siya, ano ang susunod mong hakbang? Saglit na nag-isip si Lin Hao, hinaplos ang kanyang baba. Na-underestimate ko ang lakas ng Dragon Team noon. Kailangan kong muling suriin ang parehong Dragon Team at ang L Organization. Dahil nagtatrabaho si Xiao para sa Dragon Team, ibig sabihin ay hindi pangkaraniwan ang kanyang organisasyon. Upang mapadali ang lahat at maiwasan ang patuloy na pagtawag kay Her para magtrabaho, nagbago na ang isip ko. Tumayo siya at pinagmasdan ang tanawin sa ibaba. Ang matangkad niyang figure ay nakatingin sa mga tao sa ibaba. Mahinang sabi niya, tutulungan ko sila. Nagbago ang plano. Nagsisimula na ang pangangaso. Tumawa ang sirena habang nakatingin sa malayo. Ang ganda ng paglubog ng araw ngayon. Sa kailaliman ng isang kuweba, isang dinosaur ang nakapaloob sa makapal na yelo. Patuloy na mino-monitor ni Xiao at ng mga mananaliksik ang pagbitak ng yelo at ang progreso nito. Team Leader Luo, lumalawak ang mga bitik. Baka magising na to, sabi ng isang mananaliksik na halatang balisa. Nakatutok lang si Xiao sa yelo. Hindi naman sigurado. Nagtaka ang mananaliksik. Hindi sigurado. Ayaw nang ipaliwanag ni Xiao ng masyado. Hindi lahat ng paggising ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng hindi matatalong kapangyarihan o supernatural na kakayahan. Tigilan mo na ang panunood ng sobrang daming pelikula at pagbabasa ng mga nobela.
Ang mahalaga ay kung masyado ng matagal na nakapirmi sa yelo ang nilalang sa loob at kung patay na ito. Hinaplos niya ang kanyang noo at pumikit saglit bago nagsalita. Ang pagbitak ng yelo ay hindi nangangahulugang nagigising ito. Wala pa tayong nakikitang senyales ng buhay. Dapat ba nating ipatawag ang ibang teams para bumalik? Hinihintay pa nila ang bagong armor mula sa headquarters. Babalik din sila agad, sagot ni Xiao habang umiling. Biglang may nagmamadaling mga yabag na papalapit. May problema, Team Leader Luo De. Isang lalaking may seryosong ekspresyon ang tumakbo papunta sa kanila. Sinadya ng Air Organization na ipakalat ang balita. Hindi na natin ito kayang pigilan. Buwisit, wala na ba silang ibang magawa kundi manggulo? Nakaramdam ng galit si Xiao pero nanatili siyang kalmado. Tiningnan niya ang mananaliksik na nagdala ng balita at kinilala ang impormasyon. Mga siraulo, sabi ni Li habang tinapik ang balikat ng mananaliksik. Kung hindi natin kayang pigilan, kailangan nating tapusin ito agad. Hindi natin mapipigilan ang mga tsismis, ang kailangan nating gawin ay tanggalin ang ugat ng problema. Nang makita si Li, tila kumalma ang mananaliksik. Napansin ni Tian Xiaoan ang dalang malita ni Li. Seryosong tanong niya, saan mo nakuha ang Mark 2? Armor. Lumingon-lingon si Li, tinitiyak na walang ibang nakikinig, sa kabamulong, nakita namin sa bundok. Natigilan si Xiao saglit pero kumislap ang kanyang mga mata at ngumiti siya. Nilinis ni Lin Hao ang ET equipment. Binuksan niya ang malita, click. Bumukas ang takip, at bumungad ang isang itim na espada na may kulay lilang aura. Sa itsura pa lang, makikita ng makapangyarihan ito. Ang matalim na talim at ang aura na nakapalibot dito ay sapat para ipakita na kayang hiwain nito ang kahit ano. Hindi makapaniwala si Xiao. Dati, Mark 3 equipment lang ang nakita niya. Narinig na niya ang tungkol sa mas mataas na antas, pero hindi niya pa ito nakita kailanman. Ngayon, nasa harapan na niya ito, abot kamay lang. Ang combat armor ay makukuha lang sa mga guho. Ang Mark 3 ang pinakamadaling makuha at ito rin ang pinakamababang antas. Sabi nila, may mga espesyal na suit sa mas mataas na antas ng guho, pero niwala man lang Mark 1 suit ang Longyan branch, sabi ni Xiao habang nakatitig sa espada. Tumango si Li. Sa headquarters armory lang maaaring pumili ng Mark 3 armor. Ang Mark 2 pataas ay makukuha lang sa pamamagitan ng mga pagsubok sa loob ng mga guho. Ako, Mark 3 lang ang meron. Noong nakaraang laban ko sa isang halimaw, nabasag ang espada ko. Walang limitasyon sa pagpasok sa guho para mangaso ng mga halimaw, pero pagdating sa pag-upgrade ng gamit, ikaw lang ang makakagawa noon. Ang libreng gamit ay puro Mark 3 lang, kung gusto mo ng mas mataas na antas, kailangan mong pagsikapan. Ang pagpatay ng halimaw ang pangunahing layunin, pero isang buhay lang ang meron ka sa larong ito. Kapag namatay ka, totoong log out ka na sa server. Hindi nililimitahan ng headquarters ang bilang ng mga papasok sa guho, pero kakaunti lang ang nakakakuha ng Mark 2 suits. Napakapanganib ng mga pagsubok, marami nang namatay doon. Habang nakatingin sa Mark 2 armor, nag-isip sandali si Xiao at nagtanong kay Li. Li, ilang Mark 2 suits ang nakuha ninyo? Mga 5, sagot nito. Talaga, kita mo, sabi ko na sagot ni Xiao nang may kumpiyansa, sabay ngiti kay Li. Bahagyang ngumiti si Li nang may pagmamalaki. Tama siya, pero, niyakap niya ang kanyang mga braso saka nagsabi, espesyal na kaso ito, pero hindi ibig sabihin na titigil na tayo sa pagmamanman. Alam ko, pero pakiusap, magtiwala ka sa kanya tulad ng pagtitiwala mo sa akin, sagot ni Xiao na may seryosong tingin. Hindi niya alam kung paano naging salamander si Lin Hao, pero hindi kailanman nanghina ang tiwala niya rito. Biglang yumanig ang lupa, nang inag ang mga stalactite sa kisame ng kuweba, lumilikha ng malakas na alingaw-ngaw. Bilang isang veterano, agad na naintindihan ni Xiao ang nangyayari. Hindi maganda, may ET na malapit. Gumagamit sila ng mababang frequency ng sonar para subukang gisingin sila. Habang nakikipaglaro at bumabati sa mga alien, biglang napatingin si Lin Hao sa isang partikular na direksyon. May naririnig siyang tumatawag. Bakit pakiramdam ko may tumatawag sa akin? Kailangan ko itong tingnan. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong, at biglang nagbago ang tanawin. Ang karaniwang lupa ay naging isang entablado na may kumikislap na mga ilaw.
Sa bawat hakbang niya, nagliliwanag ang daan na parang isang kalawakan. Kumikinang ang gintong ilaw, mga spotlight, at LED sa iba't ibang kulay. Hindi pinapansin ang paligid, patuloy na nagtataka si Lin Hao, sino ang tumatawag sa akin. Lumapit siya sa isang LED column. Isang asul na orb ang lumulutang sa ere. Iniabot ni Lin Hao ang kanyang kamay. Mukhang pamilyar, hindi ba ito ang kakaibang orb? Inabot niya ito gamit ang kanyang mga kuko, ngunit, nawala. Imahinasyon lang ba ito? O isang 4D hologram? Sa totoong mundo, patuloy siyang tinatawag ng sirena, lumalangoy. Sa paligid niya, pilit siyang ginigising. Bigla siyang natigil sa pagsasalita habang nakikipag-usap sa mga alien, dahilan para halos atakihin sa puso ang sirena. Hoy, guwapo, nandyan ka pa ba? Kumurap siya, lumaki at lumiit ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang sirenang abalang lumalangoy sa paligid niya, pagkatapos ay tinanong ito ng walang ekspresyon, may tumawag ba sa akin? Mukhang gusto ng sumuko ng sirena. Pumikit ito at tumangging makinig, sabay sabing nagmamadali, medyo pagod ako. Ayoko nang tapusin ang larong ito. Maghanap ka na lang ng iba. Biglang nagising ang isip ni Lin Hao. Hindi na hinintay ang sagot ng sirena, mabilis siyang tumalikod na may seryosong ekspresyon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa pinagmulan ng pagyanig. Ang sirena, na hindi pa rin nakaharap sa kanya, ay masayang nagsabi, pero kung gusto mong tulungan kita, sige na nga, susunod ako. Tumigil siya sandali. Napansin ang katahimikan, bigla siyang lumingon. Saan siya pumunta? Nandyan lang siya kanina, pero ngayon bigla na lang nawala, hindi man lang tinapos ang usapan. Tumingin ang sirena sa malayo at nakita ang isang pulang figure na mabilis na tumatakbo palayo. Mabilis siyang lumangoy upang habulin ito, sabay sigaw. Hoy! Saan ka pupunta? Hintayin mo ako, hindi mo pa nga natatapos ang sinasabi mo, tapos bigla ka na lang tumakbo mag-isa, iniwan mo ako. Grabe ka, anong klaseng irresponsibleng host ka? Dapat ba akong humanap ng bago? Nagtatago sa mga halaman gamit ang kanyang kakayahang mag-camouflage. Tahimik na pinagmamasdan ni Lin Hao ang sitwasyon. Sa harapan niya, may isang kuweba na binabantayan ng maraming gwardya. Ang ilan sa kanila ay may hawak na baril at palakad-lakad sa paligid. Mahinang sinabi ni Lin Hao, hindi ko maramdaman ang hininga ng Tyrant Dragon ngayon. Malamang, natutulog pa ito. Ang sirenang nasa tabi niya, may hawak na 2 dahon at mukhang naguguluhan, ay nagtanong, may traidor kaya sa organisasyon nila? Habang nag-iisip, sumagot si Lin Hao, may tumutulong sa mga ETS para gisingin ang Tyrant Dragon. Ang metal na orb ang susi. Nakatitig si Lin Hao sa mga kamay ng isang sundalo na papalapit sa lugar kung saan sila nagtatago. Dahan-daang kumilos ang sundalo, lumilingon sa paligid na parang palihim na kumikilos. Napansin ito ni Lin Hao, kaya tinanong niya ang sirena, sa tingin mo, may kakaiba sa kanya. Napasimangot din ang sirena at nag-isip, ang kilos niya, parang isang especially iya. Sa sandaling iyon, may narinig na kalusko sa likod ng mga halaman. Sandaling natigilan ng sundalo pero nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Ilang minuto ang lumipas, dahan-daang lumapit si Lin Hao sa bunganga ng kuweba. Nagtago siya sa isang sulok, sinubukang silipin ang loob. Sa loob, may isang gwardyang may hawak na maliit na lila na kristal na orb. Excited niyang sinabi, kapag nagising ko pa ang isa, matatapos na ang misyon ko. Biglang may lumabas na apoy na mabilis na tumama sa kamay ng sundalo, dahilan para malaglag ang orb. Napahawak ang sundalo sa kanyang nasugatang kamay at napasigaw sa sakit. Sa harap niya, isang anino ang lumitaw, 10 beses na mas malaki kaysa sa kanya. Namutla siya sa takot, unti-unting nawalan ng dugo sa mukha. Mabilis niyang kinuha ang baril at walang tigil na pinaputukan si Lin Hao. Mamatay ka, halimaw! Sigaw niya habang nakakuyom ang mga ngipin. Dumaan ang mga bala sa katawan ni Lin Hao, pero wala itong epekto. Dahan-dahan siyang lumapit at mahinahong sinabi, kung tutusin, hindi ako ang halimaw. Kumikislap ang kanyang mga pulang mata. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang leeg ng sundalo at itinaas ito sa ere. Ang ekspresyon niya ay nakakatakot. Nagpumiglas ang gwardya, nanginginig sa takot. Desperadong nagtanong, ikaw rin ba, nagising ng ultrasound? Habang hindi ito napapansin ni Lin Hao,
palihim na dinukot ng sundalo ang isang granada mula sa kanyang likuran. Matapang niyang sinabi, maghanda, ngayon din. Itinaas niya ang granada habang nasa ere at sumigaw, yakapin ang ebolusyon. Boom! Sumabog ang kuweba, nagbigay liwanag sa buong paligid. Sa gitna ng pagsabog, nakita si Lin Hao na umatras. Makapal ang usok, kaya napaubo siya ng ilang beses. Baliw ka, gusto mo akong isama sa kamatayan mo. Biglang yumanig ang kuweba, lalong lumakas ang pagyanig sa paligid. Nagbago ang tagpo, makikita na may isang malaking halimaw, sa kinaluluguran nila Xiao at Lin Yi. Sigurado nakawala na sa yelo ang halimaw. Patuloy ang pag-atake ng mga sundalo sa isang dambuhalang halimaw. Pero tila walang epekto ang mga bala ng tao rito. Sunod-sunod na nagpaputok ng mga artillery shells ang hukbo. Nag-alab ang apoy at bomb-alot ang usok sa paligid. Nang mapansin ni Li Yi na sapat na ang ginamit nilang armas, itinaas niya ang kamay bilang senyales upang ihinto ang pag-atake. Agad tumigil ang lahat, naghihintay na lumamig ang usok para makita ang resulta. Medyo nag-aalala si Xiao, kinagat niya ang kanyang labi at naisip, nakakapagtakang hayop. Biglang damilat ang mga mata ng halimaw, puno ng nag-aapoy na puot habang tinatitigan ang mga tao sa harapan nito. Nang makita ni Xiao na buhay pa ito, sumigaw siya, hindi pa patay. Paputukan niyo. Ang halimaw ay ang Tyrant Dragon na na-freeze kanina ngunit nakalaya ng mas maaga kaysa inaasahan. Ngayon, sinalubong ito ng sangkatauhan ng isang malakas na pag-atake gamit ang sunod-sunod na bala. Nagsawa na ito, binuka nito ang bunganga at umungal ng malakas, nagpapakita ng pangangibabaw. Si Li Yi ay agad na bumunot ng kanyang pana at pinaputok ito, sabay sabing, hindi tinatabla ng mga ordinaryong bala ang balat nito. Lumipad ang kanyang palaso malapit sa mata ng Tyrant Dragon, ngunit sa halip na umiwas, direkta itong tumitig sa palapit na palaso. Ang palasong ipinagmamalaki ni Li Yi ay basta na lang tinabig ng mata ng halimaw. Kung kahit ang mata nito ay hindi matinag, paano pa kaya ang natitirang bahagi ng katawan nito? Nanlungos si Li Yi, namutla ang kanyang mukha at pautal-utol na sinabi, ano ba yan? Pati ba naman cornea nito ay may armor? Si Xiao, na tila may napansing kakaiba, ay seryosong sumagot, may pinsala na ang mga mata nito. Paputukan pa ng ilang beses. Ang mga mata ang pinakamahinang bahagi nito. Sa sandaling iyon, tila nakaramdam ng takot ang dinosaur. Ngunit galit itong umungol matapos marinig ang utos ni Xiao Suo, kaya't walang tigil na pinaputukan ito ng mga sundalo. Karamihan sa mga bala ay tumama sa mga mata nito. Patuloy na sumigaw si Xiao, huwag tigilan ang pagpapaputok. Nasaktan na ito, dahil sa matinding pananakit, itinaas ng Tyrant Dragon ang harapang paa nito at kinuskos ang namumula nitong mata. Pagkatapos, para bang tuluyan itong nagwala, umaatungal ito ng ubod lakas at sumugod sa mga tao sa harapan nito. Sa pagkagulat, napasigaw ang lahat. Lumayo kayo, bilis! Ngunit kasabay ng pag-atungal ng halimaw, marami ang nabuwal at tinapon nito sa ere. Samantala, bumunot ng espada si Xiao. Nakatayo siya sa ibaba at tumangala, saka sinabi, hindi kayang sugatan ng mga bala ang balat nito, pero ang espadang ito ay gawa sa alien metal. May pag-asa tayo, kailangan nating subukan ng malapitan na labanan. Nang makita ni Li Yi na hindi na maganda ang sitwasyon, sumigaw siya, lahat umatras. Dagdag pa ni Zhou, ang may mga mark, lumipat sa armor state. Xiao Cheng, pangunahan ang paglabas sa Longshan Blockade. Kung kinakailangan, ipatupad ang huling plano. Sa puntong ito, si Xiao at Li Yi ay tinarget ng Tyrant Dragon. Binuksan nito ang napakalaking bunganga nito at sumugod sa kanila. Nagbabala si Xiao, mag-ingat. Galit na ito, dahil sa pangambang. Mapahamak si Xiao, biglang sumugod si Lin Hao na tila kidlat sa bilis. Binangga niya ang halimaw, dahilan upang matamba ito sa gilid. Sa sakit, muling umungol ang Tyrant Dragon, bamuka ang bibig ng malaki. Ngunit sa halip na umatras, ginamit ni Lin Hao ang kanyang sariling mga pangil at kinagat ang ulo ng halimaw. Sa sandaling kinagat niya ito, sumabog ang pulang apoy mula sa sugat. Napahiyaw sa sakit ang Tyrant Dragon at agad na inalog ang ulo nito, itinapon si Lin Hao palayo. Lumipad siya ng ilang metro, bumagsak sa lupa, at dumulas pa atras habang pilit na iniingat ang balanse. Habang nag-iingat, napabulong siya, ano to?
Parang nabali lahat ng buto ko. Ngunit dahil nasa berserk mode siya, hindi niya nararamdaman ang sakit. Alam niyang kailangan na niyang tapusin ito agad. Muli siyang sumugod, kasabay ni Xiao. Magkasabay nilang inatake ang Tyrant Dragon, na parang isang maayos na gumaganang makina. Nang makakita ng pagkakataon, buong lakas na hinito ni Xiao ang buntot ng halimaw gamit ang kanyang espada. Nag-iwan ito ng maliit na hiwa sa balat nito. Napangiti siya at sinabing, kaya nitong sugatan ang halimaw. Kaagad siyang umatake muli, habang sumisigaw, targetin ang mga mata nito. Nakakita ng pagkakataon si Lin Hao. Inabot niya ang kanyang espada at tumalon sa ere, hawak ang pulang kumikinang na talim na nakatutok sa mata ng halimaw. Ngunit hindi ito natakot. Sa halip, binuksan nito ang bunganga, tila hinihintay siya. Crunch! Sa isang iglap, nabali ang espada niya. Nagkapira-piraso sa matalim na mga ngipin ng Tyrant Dragon. Dahan-daang lumapag si Lin Hao sa lupa, nakatitig ng may matinding galit. Sa loob-loob niya, sinubukan ko ng lahat, mga pangil, espada, at kahit mga artillery, pero wala pa ring epekto. Lumanghap siya ng malalim, saka bumuga ng isang nagliliyab na haligi ng apoy papunta sa halimaw. Kung matapang ka, subukan mong hatiin ang apoy ko, isang mata na dragon. Boom! Tinamaan ang mata ng Tyrant Dragon, kaya't napasigaw ito sa sakit. Biglang, isang delubyo ng panganib ang lumitaw sa paligid ni Lin Hao. Lumingon siya sa langit, nagtatakang bamulong, ano to? Daan-daang missile ang bumaba mula sa ere, mabilis na papalapit sa kanilang kinalalagyan. Nalilito siyang nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't tinulungan ko sila? Bakit pati ako tina-target nila? Boom! Ang lugar kung saan nakatayo sina Lin Hao at ang Tyrant Dragon ay nilamon ng mga missile, iniwang wasak at nagkalat ang abo. Patuloy na umakyat ang usok at apoy. Sa sandaling ito, bumalik na si Lin Hao sa kanyang anyong tao dahil natapos na ang epekto ng kanyang Super Berserk. Hawak ang sirang espada na kinagat kanina, sumugod siya at buong puwersang hinito ito pababa sa leeg ng Tyrant Dragon habang sumisigaw, mamatay ka na. Ngunit ang espadang ibinigay sa kanya ni Jarl ay nagawang lumikha lamang ng mababaw na hiwa sa balat nito. Dahil sa atakeng iyon, lalong nagalit ang halimaw. Pinalo siya ng buntot nito ng ubod lakas. Dahil sa tindi ng impact, napadugo siya ng malakas at nanlaki ang mga mata sa sakit. Agad siyang bumagsak sa lupa, lumikha ng malalim na hukay sa kanyang pinagsalpukan. Habang nakatingala sa langit, mahina niyang ibinulong, mamamatay na naman ba ako? Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, isang missile ang dumating. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa kanyang paningin. Agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata at naisip, ito na ba talaga ang katapusan ko? Bigla na lang, isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang ulo. Engot ka ba o ano? Sa isang iglap, nagbalik siya sa isang pamilyar na lugar. May kakaibang saya siyang naramdaman. Naginat siya at malakas na nagtanong, Hualong Pong. Nakabalik ako. Ipinaliwanag ng sirena, kapag natatapos ang Super Berserk state. Nawawalan ka ng malay. Kaya dinala na lang kita rito bago sumabog ang lahat. Narinig ito ni Lin Hao at agad siyang napatanong, paano yung mutated Tyrant Dragon? Napatay ba ito sa pagsabog? Napatingik ang sirena at sinabing, siguro hindi. Ang balat nun ay kasing tigas ng tungsten steel. Kung gusto mo talagang patayin yun, kailangang ipasok mo ang missile mismo sa lalamunan nito. Itinaas ni Lin Hao ang kanyang mga kamay at sinuri ang kanyang katawan bago muling nagtanong, gaano ako katagal na walan ng malay? Sumagot ang sirena, isang araw at isang gabi. Parang may biglang pumasok sa isip ni Lin Hao, kaya agad niyang sinabi, kailangan kong bumalik at tingnan. Agad niyang inactivate ang kanyang teleportation, at isang bilog na asul na liwanag ang unti-unting bumalot sa kanya. Papunta na siya sa Longshan Mountain. Muli sa kabundukan ng Longshan, mabilis na dumadaloy si Lin Hao sa ilog. Hinabol siya ng sirena at nagtanong, bakit ka nagmamadaling bumalik? Sa tingin mo ba, hindi kakayanin ng Dragon Team? Napakunot ang noo ni Lin Hao at naiinis na sumagot, yungas. Ang iniisip ko lang, baka maubos ng Dragon Team ang laman loob nun bago pa ako makarating. Agad niyang binilisan ang takbo, habang sinasabi sa sarili. Kahit matibay ang balat nun at nakaligtas sa atake ng Dragon Team, siguradong malubha rin ang pinsala nito.
Karaniwang pumupunta sa ilog ang sugatang hayop para magpagaling. Sa isang iglap, nakita niya ito. Tumigil siya at tumangala, saka sinabing, nakita ko na. Sa tabing ilog, may makikitang 3 bangkay ng asa ang magkakapatong, at may tigtatatlong marka ng pagsakmal sa mga katawan nito, na tila nagmula sa dinosaur. Katabi nito ang Tyrant Dragon, na kasalukuyang nilalantakan ang mga ito upang makabawi ng lakas matapos ang buong araw ng labanan. Agad na inactivate ni Lin Hao ang kanyang camouflage at dahan-daang lumapit. Nang sapat na ang kanyang distansya, bigla siyang nagpakita at agad na inactivate ang flame scales, nakatutok ang tingin sa dambuhalang halimaw sa harapan niya. Nararamdaman din ng Tyrant Dragon ang presensya niya. Dahan-dahan itong lumingon, bumalot ang makapal at madilim na enerhiya sa katawan nito. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Lin Hao at malakas na kinagat ang binti nito, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Nanlaki ang mga mata ng Tyrant Dragon, naglalaway pa ang bibig nitong puno ng matatalas na pangil, bago ito sumugod kay Lin Hao. Crunch! Napakadali. Ang pang-itaas na katawan ni Lin Hao ay tuluyan ng nasa loob ng bibig nito. Sa loob, tumawa si Lin Hao ng may kasiyahan. Nahulog ka sa patibong ko. Thorn Scales, activate. Ang buong katawan niya ay biglang kumislap sa pulang kidlat, kaya't nagsimulang manginig ang Tyrant Dragon sa matinding kuryente. Habang nasa loob ng bibig ng halimaw, sumigaw siya, tapusin na natin to. Ang baho rito. Crimson Flame. Agad na bumalat ang matinding apoy sa kanyang katawan. Doon lang tila napagtanto ng Tyrant Dragon ang nangyayari, pero huli na ang lahat. Mula sa loob nito, sumigaw si Lin Hao, isang mata ka. Susunugan kita mula sa loob palabas. Unti-unting nawala ang usok, tuluyang naluto ang Tyrant Dragon. Bumagsak ang dambuhalang katawan nito sa lupa, wala ng buhay. Sa isang malakas na bagsak, ang bibig nito ay sunog at ang mga mata nito ay nanlaki. Habang hinihintay na lumunin, sa wakas ay gumapang palabas si Lin Hao, balot ng laway ng halimaw, na nagbigay sa kanya ng matinding pagkailang. Ano ba ang kinain ng bagay na ito? Ang baho. Nakita siya ng sirena sa ganoong kalagayan at agad na tumalikod, tinakpan ang ilong, at iniwasan siya. Hindi ako makapaniwala na sasabihin ko ito sa'yo, pero talagang nakakadiri ka. Narinig ito ni Lin Hao at umaktong parang isang batikang strategist at sinagot, nakikita mo lang ang pagkadiri ko, pero hindi mo nakikita ang galing ng diskarte ko noong isinugol ko ang sarili ko. Narinig ito ng sirena at biglang nagmistulang isang waitress, nakisabay at sumagot, strategist, pakisuyong tangkilikin ang iyong pagkain. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Pagkatapos ay nagsimula ang piging ng sariwang karne ng Tyrant Dragon. Talagang curious ako kung anong anyo ang makukuha ko pagkatapos kong kainin ito. Nagbago ang eksena patungo sa isang malaking ospital. Sa loob ng isang silid, sina Xiao at Liu ay ginagamot ng isang nurse. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang nurse at umalis. Biglang tumunog ng sabay ang mga telepono ni Xiao Hui at Li. Sabay nilang sinagot, hello. Pakiusap, magsalita. Hindi nila alam kung ano ang sinabi ng tao sa kabilang linya, pero sumagot si Xiao, naiintindihan. Ibinaba niya ang telepono at lumingon kay Li. Hinihingi ng headquarters ang isang malinaw na paliwanag tungkol sa mutated na nilalang na lumitaw sa laban. Sumagot si Li, ganoon din sa akin. Team Leader Luo, maaari mo na bang sabihin ang totoo ngayon? Iniyuko ni Xiao ang kanyang ulo, handang ipaliwanag ang lahat. Biglang sumigaw si Xiao Cheng habang pumapasok sa silid. Hawak niya ang isang tablet sa harap ni Xiao at nagpatuloy, may totoong dragon sa Huolong Pond. Mabilis itong kinuha ni Xiao at nagtanong, isang dragon. Ipinakita ng screen ang imahe ng isang dragon na gumagalaw. Nagpatuloy si Xiao Cheng, nakita ito sa may lungsod. Mahinang nagtanong si Xiao, talaga bang isang dragon ito? Hanggang dito na muna ang ating kwento mga kazens tungkol sa ating bida na si Lin Hao, sana ay nagutuhan ninyong lahat. Sana po ay wag nating kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at i-share ang ating video. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta.